Hello mga ka-global at sa'yo Kasyang. Hello, kumusta ka dyan? At magandang gabi. At kumusta ka naman dyan, Kas? Hello, Cas. Okay, hello mga ka-global. Ayan, eto, nagsusukat tayo ng mga ano kasi we're celebrating Valentine's tomorrow. So, fitting Valentine's mo, time. late na yate. Di ba ngayon ang Dito Valentine's? kasi, Cas, ang Ano? Valentine's dito, yung lagpas. Ay, Hindi lagpas ba? sineselebrate ng ano, hindi sineselebrate ng saktuhan. Bawal Ano daw ba yan? yun. Ang gugulo natin. Oo. Wait Kasi lang. dapat pagka walang mga jowa, alam mo yun, dapat yung Ah, pagkatapos na, ganun. Nagtapos na. Wala Hindi eh, tayo, nasa hindi mga, tayo makikisabay, no? eh, sinong isasabay mo? Wala. Ay, Di oo nga ba? pala. Sige, sige. Sabay ko na. Alright. Yun. Hello mga ka-global, no? Sana masaya yung Valentine's nyo. Kasi kahit naman na papano is ang ano naman dyan is, ang Valentine's is, kung ano yung ano natin, may apply natin Mm, sa sarili natin, yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, at syempre exactly. sa ating mga trabaho at mga kapwa natin, di ba, mga kaibigan. So, ganun lang naman yun. Mm. So, dapat Actually, may party kami bukas, Kas. wow. Valentine's, Live mo na yan kasa para maka-shoutout tayo dyan. Miss and Mr. Ay, yung Valentine's. ano O, ba? di Yung ba? pinost mo ba? Sabi, Yung pinost mo? oo, sabi ko sa'yo, Ang late talaga galing. eh, di ba? Doon pala magsi-celebrate pagka napana yung ano, yung puso ni Cupida. Mm. Kupida. Doon kasi yung papana Nagulat eh. ako dun sa ano mo eh, yung balintong. Anong balintong? Ay, Valentine's. Kabalintong. Ano ba yan? Wala, hindi uso sa akin ang ano. Kasi lagi naman akong malayo sa pamilya ko. Hindi uso sa Kaya akin ang Valentine's. Balibalintong ka lang dyan. na ano na eh, no? Na-immune na lang. Mm. O nga pala Kas, may topic pala tayo ngayon at share natin sa ating mga ka-global no na mga Mhm. kapwa OFW kasi siyempre baka makarelate din sila. Siyempre, i-share natin yung Kaya, sa saan ba dapat mag-invest ang isang OFW? O tayo, 'di ba, bilang mga OFW, siyempre may mga kinikita tayo dito. Siyempre, magandang topic yan, Kaso. oo, Kas. So, yan ang pag-uusapan Napakaganda. natin ngayon, Kas. So, Mm, ngayon, mm, Kas, mm. ikaw muna ang tatanungin ko, Kas. Saan ba dapat tayo mag-invest, Kas, para sa'yo? Kasi para sa akin, ano eh, walang ibang investment na pwede mong iwanan as legacy na pwede mong ipamana sa pamilya mo o kaya sa susunod na generation at para mapagpabago ba ng ano kas ng ikot ng mundo natin. Mm. Kasi 'di ba? Negosyo lang naman talaga eh. Mm. Negosyo talaga. I mean, Oo, Kas, oo. no, although naman na marami naman talaga invitation about sa investment, lalo na sa mga mayayaman, ibang Sobra. level na din yun sa kanila, di ba? Ibang Ibang level. level Pero na sa kasi pag atin, mayaman ka na. Oo, oo. Pero iba na yung siyempre, term nila ng investment, oo. oo. At siyempre, masayang usapan to, no? So ngayon, yan yung itatopic natin. Kumbaga, siyempre, baybayin natin. Siyempre, para in preparation na rin, di ba? Para kung ano nga At bang... saka ano, para ma-educate din yung ibang mga kababayan natin na parang, marami kasi akong narinig kas na parang wala silang, hindi sila nangarap na magkaroon ng negosyo kasi mostly sa kanila parang okay naman yung trabaho ko. Mm, So bahala na bukas. May basta ganong mga question, may may mga kami, no? ganong ano eh. Marami kas, maraming ganon. So kasi kapag nasa loob ka ng, kaya dapat sa atin talaga ay sumali ka sa mga ganito, yung mga utak mga entrepreneur para mahawa ka. Oo. Ay, totoo Mm. yan, Kas. Kasi ako mismo, no, sa sarili ko, dito din ako na-open kasi yung mga, ano, kagaya niyan, napasok ako ng KMG. Doon Mm. lumawak yung isip ko, no, although, Virus, 'di ba? although umalis ako Virus. dati, kahit bangko wala nga ako. Ay, Mm. nung pagkatapos ng KMCF, nung nakapasok ko ng KMCC, baga blessing din. Kasi alam mo yun, kung iba-ibang group ang napasukan ko, baka kung ano-ano pinagagawa ko ngayon. Iba kasi, iba Mm. kasi pagka yung dapat kasi tingnan mo rin yung tamang group na sasalihan mo. Hindi lahat ng group ay masasabi mong pag sinasabi nilang entrepreneur ay tunay. Kaya nga. Marami ding ano kaya kailangan marunong kang mag-discern ng tunay. So, ayun nga Kas, no. Although naman kasi talaga malawak talaga yung salitang investment, pero sa atin kasi kung ano yung applicable para sa atin as an OFW, para din syempre yung insight natin o mas share din natin yung mga karanasan natin sa negosyo, although
yung mga ilan doon, mga nag-fail tayo at mga ilan doon at nagsasucceed, ipapaliwanag Mm, sa kanila kung ano nga ba ang katotohanan sa pag-i-invest na halimbawa, di ba? mm. Nasabi mo nga maganda talaga ang mag-invest muna tayo sa Tsaka negosyo. kailangan din nilang malaman o matutunan din at isaksak sa utak talaga nila tas na okay lang mag-failed. Oo. Dati kasi sa akin parang nung wala akong alam, ay Mm. talagang ano, talagang Alam mo yung mahirap, nakakahiya, ano ba yan, ano ko, ano, pero hindi, oo, nakaka-addict. oo, yun pala yun, dapat yung proseso. Nakaka-addict siya, oo. Gusto mo ulit-ulit gawin kasi hangga't hindi ka nagtatagumpay gusto mo ulit yung gano'n. Kasi pwede mo bang i-share sa amin yung ano mo about yung diyan sa negosyo mo, Kas, kung paano mo naumpisahan yan, Kas? Baga, paano ka nakapag-decide na gusto mo magnegosyo, gusto mo pala yan? So, yun. Ah, sa akin bago ako mag-business ng yung totoong business na, as in talagang pumapasok din ako dun sa mga ano ba yun, yung mga networking dati. Yung mga ano, Hindi, okay oo. naman kasi Ay, siya, oo, parang learnings. natural yun, Kas. Kahit naman siguro lahat Oo, sa atin di ba? Nakapasok din nun. totoo. Parang ang buhay ko kasi noon parang kung hindi ako mag-OFW, 'di ba nag-work tayo sa Pilipinas. Mm. So hindi siya ano eh, parang bayad utang, bayad utang. Wala ka man lang maipadala sa family mo kasi magkano lang ang sahod sa Manila dati? Oo nga. As in kapos na kapos ka pa sa pansarili mo. So ano ipapadala mo sa family mo? So Mm. ngayon, nag-ibang bansa ako. So ganun pa rin, 'di ba? So Mm. pag-uwi mo ng Pilipinas, gastos mo lahat. 'Di ba nag-ipon ka? Ay, alam mo yung buhay mo Ay, na kumbaga nag-start ka ng business, Kas, nakapag-abroad ka muna bago ka nag-business. mm. No, Ah, nag-abroad muna parang ako. naipon mo na yon. Partly ipon, tapos Okay. partly pinabenta ko yung Invest lupa mo ng na sa tatay ko. negosyo. Parang yun pala. Oo, parang Oo, yun pala yung naging oo. journey mo. Yung feeling ko ba nun na may mga kababayan kasi tayo nakita ko dun na nagmamakaawa pa sa akin. Sabi niya, niyayakap pa niya ako, sabi niya sa akin, "Please tulungan mo ako. Gusto kong mag-recontract." Kasi doon parang kami yung kumukuha ng mga yung nag-run away na dinadala sa embassy, Ah, ganyan. talaga ba? So, kinukuha namin yung mga tao tapos dalhin sa agency. So, Mm. ang nangyari doon, maraming mga Pilipina, mga kababayan natin na nandun sa parang, ano ba to? Isang room kasi siya eh, na doon lahat nagtatagpo-tagpo yung mga runaway, Ano ganun. ba yun, Kas? Agency? Di naman. Agency, oo. Ah, Agency siya. Mm. nagtatrabaho ka ba Parang sa agency dati? mm, sa Ah, agency siya. So, ngayon, ang nangyari doon, yung isang kababayan natin, gusto na siyang pauwiin mm. ng Pilipinas. 'Di ba mostly doon ay hindi pinapauwi eh, tina-transfer sa ibang amo. Oo, Yun kasi yung bayad kalakaran kasi yung dati. ano nun, Kas, gastos. Oo, kailangan nila makabawi. Yun Mm. yung kalakaran doon kasi mas kikita ang agency. Oo, parang Yun yung bibenta. totoo. Mm. Parang binibenta kasi tayo niyan mga yan eh. Hindi kasi yun naman talaga, paulit-ulit ka nilang ibebenta sa mga amo. So more kita. Kumbaga kasi Pero nakaano na sila, tayo, nakalabas na sila ng pera kaya dapat mabawi nila yung babawi nila. Oh. ng pera. Pero ano, sobra sobra naman kasi. Baka gagalit sa akin yung kaibigan ko. Hindi, wala namang pangalan. Ayun, Kaya mo na yan. mm. Wala namang So problema. so ngayon ang nangyari doon, nakiusap yun sa akin yung kababayan natin na yun. I think parang nung time na yun is nasa 40 something na siya eh. Mm, Bata-bata pa ako noon. mm, Bata ako, nasa 20s pa lang ako noon. Nakiusap siya sa akin, sabi niya sa akin, pwede bang kausapin mo yung ano, pinaka-boss ng agency na hanapan ako ng bagong employer. Gusto ko mm. mag-stay. Kasi alam mo bakit, Kas? Yung pamilya daw niya, lahat ng naipon niya sa lahat ng abroad niya, ubos. So last na uwi niya, parang hindi na siya pinapansin kasi wala nga siyang pera. So Mm. pag alis niya na yon, pinangako niya sa sarili niya na para sa kanya na yon. Oo, yun din kasi yung So, problema kasi, no? Kaya mm, dapat talaga matuto tayong mag-invest, matuto tayong mm. mag-ipon para sa Kaya sarili nga. natin. Kasi kung Kasi wala what din if tayo, wala din eh. kasi what if hindi yung pangako mo na yan sa sarili mo, Mm. yung last na yan ay wala ng chance. Oo. Paano ka? So, andun ka na lang sa taas sa tabi, tataapakan ka na lang ng mga kamag-anak mo, ganun, kasi wala kang pera. Wala kang silbi eh. So siya, yun yung naging inspirasyon ko para Parang nagpaano mag-isip. ng isip mo na dapat Wala hindi pa akong ano. isip kas ng Oo. mag-business. Kasi ay, 'di ba ang parents ko mga business ano,
Sa business talaga sila eh. Binuhay nila kami sa negosyo pero hindi ko naisip na mapupunta ako sa negosyo. Wala, Kumbaga, wala kasi, hindi mo nakahiligan. oo, hindi, Piling mo wala maging akong ganyan. negosyo. Yung mga kababayan natin na naririnig ko na sinasabi nila na wala akong ganyan, wala akong skills para magnegosyo, Mm. wala yung puso ko diyan. Ganyan din ako noon. As in, Ah, mas malala pa ako noon. Wala akong alam, hindi man ako nakikipag-usap sa kung sino-sino. Eh di ba nga, selling ang umpisa ng negosyo, mm. selling ang ending ng negosyo. Paano ako magsisell? Oo. Eh Wala mahihain nga ako naman. nung araw. Sobra. Yun yung parang ano natin eh, doon tayo nagtitrigger eh. Ay gusto natin, pero dahil nga, ang May pinaka ano ng, consequences. oo, Oo. pagbibenta Ayaw parang mo kasing kaya. harapin. Oo. Mm. So alam mo ba kung bakit na ano, at least na-lessen ng konti yung hiya ko nung sumali ako ng networking. Mm. Sa totoo lang, yun yung first na sinalihan kong networking na kinarir ko talaga siya. Mm. May pera, yes. Pero yung mga anak-anak na namin, Mm. wala na silang nakuha. Oo. So parang masakit sa pakiramdam ko na parang, ba't ganun? Parang hindi tama. So Kaya, umalis ako. I mean, hindi ko naman sinasabi na hindi tama. Maganda siyang pundasyon para matuto ka. mm. Kasi yung system na matuto kang mag-sell, kasi yun ang pinaka-importante sa business. Ako Andun din siya. kasi actually nakapasok din ako ng networking eh. Pero Mm, yun din ang natutunan ko. Pero hindi ko siya talaga na ano siya na, masyado. kinarir. Baga Oo. siguro na hype lang ako sa mga presentation nila. Tsaka ano lang Oo. eh. Parang pumasok kasi nun sa isip ko, ang negosyo kasi nila nun is loading. Alam mo yon? Kung Ayoko din. loading din Loading sa'yo? ako. Pares tayo pala. Yung ano ba, Loading yung yung sa akin. Mm. Uno ba yun? Uno? Ay, hindi, hindi. Hindi. Iba sa'yo. Pero ayun nga din, loading nga din. Parang sa akin, parang Pero maganda siya pag mm. yung mga nauna kayo. Kasi kumita naman talaga ako. Kasi yun yung ginamit kong pera nung umuwi ako eh. Ay, buti Mm. ka na kumita ako sa mga load lang siguro. Kasi nung time na yun, hirap pang mag-load eh. At saka yung ginawa ko na yun, sumali ako doon without anything. Hindi ako namuhunan. Mm, Kasi ang kinausap ko yung upline ko dati sa UK. mm. Bayaran niya ako. Bibigyan ko siya ng tao. Ako So kasi yun nung yung ano eh, deal. 3,000 ata yun, 3,800, 3,500. Mm. Isang ulo. Isang ulo. Isang ulo. Mahal yung sa amin nun, parang 4 something, 4-5 yata ang isang head sa Mm. amin. Ako Pero naman anyway, kasi nung naging kaya ano sila eh. nakapasok ako nun, invite siya ng ano ko, ng kaibigan ko talaga, baga close friend ko din siya. Parang, naan lang din ako, na-encourage lang din. Malay mo naman, di ba? Kasi parang, pag sinabi mong load kasi, hindi mo naman kasi kailangang ibenta yan. Hinahanap naman yan ng tao Oo, eh. hinahanap ng tao. Nung time na yun Mm, na talagang paputok na yung ano, 'di ba, yung internet mm, ay yung ano nung cellphone, which is wala pa mm. yung internet noon ng time na yun, 'di ba? Oo, wala Ano pa, pa lang oo. naman talagang data lang, text, tawag, 'di ba? Correct. Kaya Mm, talagang ano siya, kumbaga sa mind ko noon, although hindi naman ako interested sa negosyo, parang why not, 'di ba? Extra income. mm. Load Kasi, load lang naman, hindi mo kailangang ibenta yan, 'di ba? Hindi naman kagaya ng ibang negosyo yan, ilalako mo o iba-market mo, wala namang alam sa mga market. Ang ano ko lang kasi nun kaya pumasok ako, yun nga, sa mga presentation, kung paano yung mga magagaling kasi sila. customer As nila. in, Sayang talagang ako, impressive, oo. nakapasok din ako sa ano kasi, alam mo yung pinasok ni Kaspas na tawag niyan sa real estate. Nakapasok Mm, din ako niyan eh dahil nga parang ang bobo ko, parang ang gulo nito intindihin na. Baka mm, yung mga ano nila, orientation, parang sarap lang din makapasok sa ganun. Kaya mm. lang pagka ano kasi, pagka yung time na parang, 'di ba, alam mo yung pag trabahuin mo to ngayon, wala ka namang makain mamaya, unahin mo pa ba yan? Yeah. 'Di ba? Kaya maganda lang siya kung aaralin mo lang yung sistema. Yung parang magiging ano mo siya, magiging ano ba 'to, practice yung tinatawag. Magiging Training ground. practice mo lang, oo, training ground mo siya. Kasi hindi siya, I'm sorry pero hindi mo siya pupuwedeng sabihing pang forever or pang future mo, Oo, hindi 'di talaga. ba? Lalo na Mm. kasi, wala ka masyadong naki-create dun kasi. Kasi Kasi, ang dami kong sinalihan, aside from that nung bata-bata pa ako, sinalihan ko lahat, sabi ko sa'yo. Kasi gusto Jack kong for, matuto. Jack Paul all trades, ano ba yung tawag doon kasi? Oo, gusto ko kasing matuto, Kas. Yun Mm, na yung nandiyan na si Kas noon. Sabi mm, niya, "Sumali kayo walang problema." Eh, 'di sinaluhan ko lahat, 'di ba? Kasi nga yung gusto kong matutunan nun selling. mm.
Selling talaga kasi mahina ako nung time na yun sa gano'n. Parang hindi ko paano ko ba siya gagawin? Tapos nung mga nakasali ako sa mga gano'n, siyempre nakikita ko, yun na. Sabi nga ng kaibigan ko eh, sabi ko sa kanya, oh, sabi niya gusto mong benta? Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko pwede ba? Sabi ko, pwede ba akong mag-resell sa'yo kahit wala akong pera? Oo, Gano'n ako may nun mga eh. ganun eh. Maganda rin yun eh. Oo. Kasi 'di ba parang ano ako nun eh, parang siyempre kailangan ng anak ko ng sustento. So, kulang yung sinasahod ko. Parang Oo, kasi may yun nga utang yun. pa. Pagkakulang talaga ang sahod, kailangan ng extra income. Tsaka, alam mo yun, Sobrang mas laki ng utang pakiramdam na namin, ano, Kas. na Mm. pag, aba, nakabenta ako ah. Para, kahit wala ka naman tubo doon. Mm. Kunti Sa naman Taiwan tubo ko. kasi, parang lubog-lubog ka sa utang kasi sa dami na nagpapautang kaya ang hirap din Oo, ako umutang. din, Kas. Ganon din. Danas Oo. ko yan. Kasi once na nagsabi yung family mo ng kailangan ko ng ganito, uutangan mo yan. Hindi po Oo. pwedeng hindi. Kasi parang, eh, ano tayo eh, masyado tayong Parang ano ang eh. sakit sa dibdib no, na Oo, alam mong na hindi kailangan mo nila maibigay. tapos hindi mo kayang Oh, uutang ka na ibigay. naman. Ang ending, ikaw yung baon. So, yung nangyari sa akin nun, so hirap ako eh. Sobrang struggle ako dun sa budget. Halos konti na lang yung natitipid ko. Takin mo, Kas, dumating ako sa point na diet ako eh. 'Di ba? Dahil, kung pala wala na makain. Totoo yun. Diet ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko nun, diet ako. Isang itlog, isang kanin sa, parang magkano ba ang kanin sa Taiwan nun? 10 yata? 10 NT. Tapos yung tig sa yatang itlog na nilaga. Sa totoo lang, kinakain ko yun. Nasa loob ako ano ba to? Meron kasi kaming bed, yung double deck. Oo. Tapos naka ano siya. So, doon ako sa loob, kinakain ko yun. Eh, sabi ko, hindi naman talaga ako diet eh. Pero, pero yun talaga yung Oh my diet God. na sa akin. Sa totoo Danas lang, mo hindi pala nila yan, alam yun. Gas. Grabe, no? Walang nakakaalam na naranasan ko yun, pamilya ko lang. Si Kalbo lang ang nakakaalam. Kasi siya lang ang sinabihan ko. At least Kasi na, ayoko rin naman nakaawaan ako. oh, Tapos dun ako nagkaroon ng courage na mag-order dun sa kaibigan ko dati. Yung kaibigan, no, hindi naman kami nagkaroon ng ano eh. So, kinaibigan ko siya, nag-order ako ng items, ganun-ganun. Kasi talagang struggle ako, hindi ko kayang, parang hindi ako aalpas dito. mm, Sabi ko, nung pangatlo na, sabi ko, pwede pa akong mag-resell sa'yo. mm, Ganun lang. Yun yung first time ko magbenta. oh, Bukod dun sa mga ano kasa, yung mga, siyempre, sa networking, iba yung bentahan dun eh. mm, Pilitan, pak, pak, pak. Iba yung mayroon kang items na binibenta talaga. oh, So yun ang ano niya sa akin, yung mga pinakalumang items niya na mm. hindi na niya mabenta. Da, Oh, sabi niya, kunin mo, sabi niya, lahat yan ibenta mo, wag mong mga old ibabalik sa stock akin. niya pala. Oo, wag mong Ano yun, ibabalik Gas? sa Ano akin yan. mga gamit yun? Lahat, yung pang ano ng mukha, lahat kung ano-ano. Oo, lahat. Mga Yung mga stock lot alahas, niya pala yun. o tapos yung mga 10K na mga alaalaha sa mga ganyan. Mm. Sabi ko, paano ko kaya ito ibibenta? Pero pag hindi ko ito nabenta, sabi ko, hindi na niya ako bibigyan ulit. Yung Oo, walang ganon. pera. Ay, pagpasok ko sa department namin, Kas, pagpasok ko palang ganon, sabi ko, lakas ng loob. Kukunin mo na to sa sahod mo na. Sa sahod mo na ito bayaran. Ayan Oo. sa'yo, ayan sa'yo, ayan sa'yo. Ay, ubos. Diba? Oo. Oo, di Diskarte lang. ubos. Mm. Diba? Ubos ang paninda. Diskarte talaga, kailangan mo. Kasi kung mananatili ka sa ganong situation na hindi naman masama mga muhan. Oo. Eh, yung sa akin noon, yun ngayon naging struggle ko na nakita ko yung different ano ng buhay ng empleyado. Sobrang ang hirap kasi ako mismo ranas ko eh. Laging bayad utang, bayad utang. Pag Oo. sahod, bayad utang, parang Oo. ganyan. Kahit ako. Walang natitira sa'yo, wala Mm. kang naiipon. Mm. Dumating din ako sa kailangan ko rin mag-ipon pero wala akong naiipon talaga as in. Mm. Tapos dumating ako sa realization na bakit sila? Mm. Ang sarap naman ng buhay nila, ba't ako hindi? Sabi ko, bakit sila kung saan-saan Hindi. sila gumagala? Yung ganon. Naranasan mo rin pala yan? Ba't ganun? Akala ko Ay, ako oo, lang. Kas. Kasi, kasi 'di ba Nakakainis sila yung gala, ganun, no? gala sila ng gala, ang dami, magagarang damit, magagarang ano, ang dami sobra. Oo. So sabi ko, paano nila nagagawa ka ko yun? Eh, ba't ako struggle? Sabi ko. Oo. Pero one time, yung tao na iniidolo ko na yun, na lahat talaga ng luho na sa kanya, nandito sila, Puro paakyat. pala. Nagkukwentuhan sila. Ah. Alam mo ang kwentuhan nila? Hala, paano ba yan, friend? Sabi niya, eh, pauwi na tayo next month. Kahit Mm. man lang sana 10,000, may maipon tayo. Oh, shit, sabi ko.
Wala palang ipon mga to. End of contract na sila. I mean talagang, kasi ang Taiwan kasi, 12 years is, wala ka na, hindi ka na pwede bumalik. 12 years nga ba? So, sabi ko nga, oh shit, sabi ko, sa tagal nila dito, wala silang naipon. So, yun yung mga naging, ano ko, yung mga naging, marami akong naging realization na, yung pagiging empleyado, hindi consistent. Yung may ipon ka, uuwi ka, ubos. Babalik ka, iipon ka, uuwi ka, ubos. 'Di ba? Kaya napakahalaga na mag-turn into business ka talaga. So yun dun ako nag-ano noon na marami ako naging failed eh. Ikaw din, alam ko. Oo. 'Di Actually, ba? guys, naka-relate ako diyan sa ano mo, sa kwento mo na 'yan. Kasi 'di ba bago nga ako ano, bago nga ako nag-apply dito sa Saudi. Yun din Mm. kasi 'di ba factory kasi yung Mm. work ko doon kas. Nangyari Mm. naman doon sa akin is ano ba 'tong mga ka-work ko? Parehas naman kami ng pasok, ng OT. Bakit Mm. sila nakakalabas, nakakabili pa ng Mm. ano-ano. Ba't ako parang pagkain na lang, uutangin ko pa bago sumahod ulit. Alam mo yun, parang ang hirap lang. Sabi ko, ano Yun ba pala kung baon na sa utang. oo. Naman kasi nung sa akin, ang nangyari nun is, ano siya, independent kasi ako. Kumbaga, ano Mm. ba, lahat ng expenses ako, which is sila, sa boarding house, hati sila, di ba, ng kasama Mm. niya. Ako, solo ko lang di ba? Ako lang mag-isa sa boarding house ko. Kung halimbawa, 1,500 yan, o ano yan, ako lang lahat. Halimbawa sila, 1,500 o 2,000, edi ganansya pa rin kasi hati Kung sa pagkain, hati pa din. 'Di ba? Parang yun siguro. Tapos kaya ang ginawa ko noon kas, doon din. Nag-try din ako sa mga ganyan, magbenta-benta. Basta kung may nakikita akong pwede ibenta, pwedeng i-resell. Resell lang Mm. naman tayo, 'di ba? Nag-uumpisa. Mm. Tapos alam mo yung pakiramdam na fulfillment na ano, although hindi ko pa naman yun siniseryoso talaga kasi hindi mo naman maiisip na business pa yun Basta alam mo lang doon, benta-benta lang yun. Extra income lang yun, Yun 'di ba? naman ang pinakamagandang starting eh. Oo, yun Yun ang pala yun. pinakamaganda. Oh. Which is, Mm. ang ginawa ko nun, mahilig ako sa ganyan. Halimbawa, parang ang pakiramdam ko nun, hindi siya talaga yung pera, yung maibalik. Kumbaga ang pakiramdam ko na, naka-ano ka, naka-provide, nakabigay ka ng Mm. value, na alam mo yun, kailangan nila, tapos may konti ka lang ginansya, o di pwede na rin. Mm. Siyempre, sa isip ko nun, wala pa naman sa isip ko yung gano'n na i-reinvest, abay, i-reinvest ko pa, wala nga akong makain Wala nga. Ko pa ba i-reinvest na? Mm. Yung, Mm. yung parang alam mo yun, kahit na ano, na yan, ganyan din, naging way ko din yan, yung ipapautang mo na, tapos kahit naman paano, di ba, may kita naman yun. So kahit matagal siya, parang ano lang ba, charge to experience, kumbaga, di Mm. ba? Kasi parang alam mo yun, sa pagninegosyo kasi hindi lang siya talaga usaping investment, usaping pera, ano din yung alam mo yung fulfillment mo sa sarili mo na nakakagawa ka nakaka-share ka ng value talaga. 'Di ba? Exactly. Oo. Oo, Mm. lalo na siguro pagka ano no, mga lutong ulam, bawa ikaw mismo nag-prepare tapos nagustuhan Oo. nila. It is Mm. sa atin naman kasi hindi naman tayo doon. So doon lang tayo sa ano natin, baga Mm. capability natin, 'di ba? Mm. So, ngayon doon din ako na-expose sa mga pagbi-business kaya parang pero although naman nung nandito na ako, wala din sa isip ko Mm. 'yan kasi nga umalis nga ako sa ano sa Pilipinas is ano nga din wala talagang alam as in gusto ko lang talagang mag-abroad dahil ayoko sa ganung sitwasyon na alam mo 'yon problema ko Sa yung umpisa kasi hindi mo naman maiisip yun, Kas. oo. Oo. Kaya normal naman sa mga kababayan natin na magsasalita sila ng gano'n na Mm. wala silang gano'n eh. Oo. Pero dapat i-expose mo yung sarili mo kasi wala naman kasing ano eh. Mm. Para sa akin kasi kung marami ka ng pera at marami ka ng naggawang business, Mm. pwede na yung ibang investment sa'yo. Oo. Maraming klase ng investment, doon ka palang magsisimula. Pero as long as wala ka pa talaga ng anything, do business talaga. Ladder mo na yung business, no? Kasi Yun yung pinaka para sa akin, yun yung parang pinakamababang step na gagawin mo para mm, matupad mo yung lahat ng plan. Kasi yon once na nakapag-business ka na at yung negosyo na yon ay mm, nanganak, you can do everything na, mm, 'di ba? Magiging stable ka. Unlike pag nag-ipon ka lang, empleyado ka, nag-ipon ka, and then after ng ipon mo gastos, paano mo mapapaikot yung ipon mo, 'di ba?
O sabihin mong may interes ang bangko whatsoever, magkano lang yan? Oo. Kulang pa sa pangkain mo. 'Di ba? Tsaka ang maganda kasi Kas, pag sa business ka, ma-expose ka sa business, alam mo yung mga matututunan mo sa mga ano mo, sa journey mo, although nandun yun, di ba, mga Mm. failures, di ba, Mm. nandun yung minsan, tamang ano lang, tamang, kagaya ko nga, di ba, na-expose din ako sa ganyan, pero hindi ko pa naman naisip din na i-invest pala yung ganyan. Basta sa akin, makabenta, tapos panibago na naman. So, yun yung parang naging journey ko muna. Yun yung isa din Mm. sa magandang makukuha natin o matutunan natin sa pagnenegosyo na yung ano ba, maano tayo, matuto tayo sa mga bagay-bagay at malaking tulong din yan yung mga community na dapat mapasukan natin. Kasi 'di ba, kagaya ako, nung nakapasok ako sa KMG, diyan ako na-expose na ay ganito pala dapat ang magnegosyo na dapat pala kung ano lang yung alam mo, doon ka magsimula o kung ano yung alam mo yun, kumbaga start on what you have, kumbaga ano yung alam mo, saan ka. Actually, Kas, nakapag-umpisa din ako sa ano sa business. Kasi nga parang na-inspired nga ako dun sa mga nakakilala ko. Although nag-fail yun, Kas, pero Mm. ano alam mo yun, Learnings, pag oo. natutunan mo ang mindset kung kung bakit ka pumasok sa negosyo, kumbaga mag-fail man siya, at least hindi siya masakit sa'yo kasi normal pala talagang mag-fail. Ang importante doon na Mm. sinubukan mo at sa susunod ulit, at least alam mo na kung paano ka nagkamali dyan sa unang failure mo, sa next time, di ba? Hindi mo, baga ano ka na, makapag-adjust ka na. Kasi kagaya nun sa akin, di ba, nag-start din ako ng business noon, which is hindi siya talaga dapat din advisable na bawa, dito ka sa ibang bansa tapos mag-put up ka ng business. Depende yan kasi liban lang kung may mga mapagkakatiwalaan ka talaga doon. Kasi meron mga nag-work. Pero sa akin kasi noon hindi siya nag-work. At saka kahit Hindi naman, siya gano'n, hindi gano'n ka ano, kataas yung mm, possibility na mag-work kapag gano'n. kasi, Pero depende sa naiwan mo talaga. At saka depende. ngayon naman kasi marami naman na kasing mga tools na puwede mong gamitin para Oo. ma-monitor. Pero hindi pa rin ano, medyo Hindi siya risky pa talaga rin siya. ganun ka-advisable, no? Oo. Para sa mga taong hindi kayang i-manage yung business na kahit sila mismo na kailangan gumising sila ng ganitong oras para ma-monitor yung negosyo nila sa Pilipinas. Yung wala silang effort na gagawin, hindi yun mag-work. Oo. Kailangan ikaw mismo gumawa ka ng paraan para ma-manage mo yung business mo sa Pilipinas kahit nandito ka sa ibang bansa. Hindi pwedeng ipaubaya mo kayo na bahala dyan. Oo. Hindi Hindi ganun. talaga pwede kasi Oo. ano siya hindi siya sa akin din hindi din siya nag-work kasi although nung time na yon pinasok ko talaga siya dahil nga parang ang ano ko naman nun kaya napunta ako doon which is ano to siya yun yung pinakauna ko talaga na alam mo yung parang nag-invest ako kasi medyo malaking Mm. ano yun medyo malaki tinaya ko doon para Ay, sa oo akin nga, malaki oo. na yun. Parang naalala ko nga yung shinare mo Oo, nun, medyo oo. malaki na yun kasi siyempre ano lang naman yung sahod natin dito, 'di ba nga? Ano nga tayo, 'di ba? Kapos nga puro baon nga ako sa utang. Kaya noon Mm. talaga hindi ko naman siya intended na kikita talaga. Kumbaga sa akin parang gusto ko siyang i-try. Kumbaga pumasok ako doon. Binuhos mo, Kas. Binuhos mo talaga yun. Oo, tinayan ko talaga siya kasi hindi ko pa naman siya ganun talaga kaano Yun din yung ano, yun din alin. yung naging lesson sa atin, 'di ba? Ay, oo, may buhos. Ngayon na mga siyempre na ano natin yung mga failures natin, Oo. naging lesson sa atin na parang wag mong ilagay lahat, 'di Mm. ba? 10% ka lang para babangon ka pa ulit, mga gano'n. Ang nangyari kasi nun sa akin Kas, kaya nangyari, although sige ilapag ko na ano siya, 100K talaga siya. So, Mm. nangyari doon is, ano kasi nagbili ako ng bumili ako ng di ba, ng product. Ang problema kasi noon, parang ano ko siya ba, parang naging partner ko noon na parang inaya niya ako na na sige pwede naman kasi tattoo artist siya noon. Tattoo artist yung friend ko. So, sa akin, no, sige, okay naman, 'di ba? Parang advisable din kasi yun ni Sir Arvin na pwede kang invest sa ganun. Baga yung partner mo ang hindi partner na baga lang, kaibigan lang, baga partner lang sa negosyo. Baga siya, makipag-tie up ka doon sa mga may talent, tapos ikaw yung sa financial. Parang yun Yun yung, yung oo, parang yun yung yun naging sila yung may core gift, eh, 'di ba? Oo, yun yung naging sistema ko noon. So, which is, pwede talaga siya mag-work kasi siya yung sa sales, siya yung sa core gift, pero ako naman yung
sa financial at hindi lang siya sa financial, marami pa akong matulong, 'di ba? Pwede naman ako magbenta online, 'di ba? Pwede naman ako Mm, magtulong. At mm. bukod doon, ako yung ha, ako yung hanap ng paraan na makakuha ng ano namin, ng product namin, which is inimport pa namin 'yon sa ibang bansa, Mm, 'yan sa mm. Alibaba, 'yan. Mm. Marami kasi diyan. Kaya lang okey na siya. Actually for me ano 'yun, achievement 'yun, kasi parang alam mo 'yun, wala ka namang alam, ba't mo natutunan yung mga gano'n? Mm. Kumbaga Yun sa yun. oo, Yun yun. wala kang Yun yung maalam sa ganansya mo, gano'n, Cass. wala Oo. kang bangko, tapos paano ka nakabili doon, paano ka natutunan. Kumbaga Mm. para sa ang galing, possible pala 'yun. Kumbaga naging smooth siya na hindi ako gumastos kumbaga sa mga transaction, hindi ako gano'n gumastos ng gano'n kalaki. Biro mo, Mm. shipping pa China papuntang Pinas, 1.5 lang. Malaki pa yung shipping papuntang hanggang warehouse, papunta Yung, mismo dun sa ano ko, sa mm. kakilala ko. Sabi mo, ano ba, ayos, parang para sa akin natuwa ako sa pinagagawa ko. Ang naging problema naman namin doon, Kas, is yung doon kami nag-fail sa product mismo. Kumbaga, 'di ba hindi naman Mm. natin masabi, 'di ba, pag ang product dahil nga hindi natin nakikita. Although kasi Oo. na nangyari kasi yung unang binili ko, nag-try din ako, Kas, na nasa isip ko na rin 'yan kasi nung time na 'yan nasa KMD na rin naman ako. Kumbaga kahit Mm. papaano may mga advice na din, although naman hindi siya talaga advisable yung gano'n. Kumbaga try lang, sa'kin try lang din ako, wala naman akong ano nun. Kumbaga handa na rin ang puso ko na habang inuumpisahan ko siya, alam ko namang puwedeng mag-fail, 'di ba? Kaya Mm. alam ko na mag-fail, hindi ko nahihirapan yung parang kasosyo ko noon kasi alam Mm. ko naman, kumbaga alam mo na kung ano yung magiging tunog niya, 'di ba? Eh, di hindi ko na siya pahirapan, "Sige ganito ang gawin natin," o ganyan, o tapos. Kasi kung naiintindihan mo kasi, hindi Mm. hindi mahirap hindi mahirap i-manage. Ang alam mo yun, yung nag-failed, ano Oo, magagawa, 'di ba? oo. So, yun Try na nga, ang again. nangyari kasi ang dami na kasi niyang reklamo, wala na akong magagawa, Kasi actually kasi, hindi ko alam paanong nangyari na siguro kasama na rin yun kasi hindi naman iba-iba naman, Kumbaga ang una ko kasing in-order noon is 10 10 ounce siya, kumbaga gano'n, yung parang siguro gano'n kalaki. Mm. 10 siya, limang limang white na ink ng pang-tattoo at limang black, which is essential na yun. Kumbaga yun yung pinaka-startup. Siyempre pagka nagtayo ka ng tattoo supplies, hindi naman sapat na yun lang ang benta mo, 'di ba? Parang Oo, mahirap oo. kasi na parang wala naman Para kasing bibili na pupunta ka sa tattoo shop tapos ink lang bibilhin mo, hindi, Ang bibili kasi ng mga yan halos package na, complete. Oo, Oo. para Mm. isahang lakaran ba, kumbaga isahang shipping na rin. So which is Mm. ano naman, may point naman, kumbaga may sense naman. So ngayon, dahil nga parang testing lang yung dalawang ink na yun, which is black at saka white, ang nangyari doon is nag-agree naman siya, okay naman daw. O 'di ba, 'di okay naman pala 'tong supplier na 'to, why not na bumili ulit, 'di ba, ng mga ibang needs Mm. namin. Kaysa naman 'di ba maghanap kaming ulit, o 'di ba parang mahirap 'yun na maghanap tayo na Mm. ulit ng ano. Tsaka Oo. kasi nun 'di ba parang mas magiging halimbawa kung isa lang yung supplier mo, ang ano kasi nun, mangyayari kasi nun is siya, puwede tayong mag-usap na, baka puwedeng maka-discount kami dito Karoon kasi ka ng discount, naman oo. lahat. 'Di ba gano'n naman 'yun? Oo, so 'yun na nga nangyari, nag-decide ako na which is, inano ko rin siya, shinare ko rin sa kanya, "Sige dito muna tayo kasi okey naman pala 'to." Ang hindi Mm. namin hindi kami na-aware kasi yung iba naman palang stocks hindi naman pala okey. 'Yun dun kami nagkaproblema, yung Hmm. sa mga ibang Mm. stocks, Mm. which is, Ay, hindi mo naman na puwedeng hindi. ibalik yun kasi ang Oo, layo 'no? 'di na namin naitawid at saka ayoko rin naman ng gano'n na puro siya reklamo, ganito, ganyan. Parang kulang na lang na parang siya din kasi sumuko. Sabi ko, "Ano 'yun?" Parang alam mo 'yun, siya ang nag-aya tapos siya din ang nang-iwan sa ere. Parang gano'n ang nangyari. Hindi ko alam. Kumbaga, oo, nandun na 'yun, sinabi niya na ganito, ganyan. Kumbaga imbes na tulungan niya akong masolusyunan namin yung problema namin, hindi, parang inano na lang niya, which is siguro alam ko naman siguro na may pagkakamali din ako dun. Siyempre Mm. hindi hindi ko naman puwedeng sabihin na hindi ko mali. Kumbaga ako talaga may mali din naman ako dun. Pero yun kasi yun, kumbaga imbes na magtulungan kami paano solusyonan, kumbaga ang naging solusyon niya is
ibalik sa akin lahat Bumitaw. ng stocks. Anong gagawin ko do'n, eh, nandito ako. Sabi ko, 'di wala na dahil ayun yung decision niya, eh, 'di ginawan ko na lang ng paraan na parang halos pinamigay ko na nga lang lahat, eh. At least 'di ba, Mm. at least tapos kami sa usapan na, eh, walang magagawa, eh. Oo, gano'n, oo. Isi-surrender niya, eh. Alangan naman ipilit ko nandoon. Kahit naman gusto ko, bawa kung maayos sana usapan namin, o sige, gamitin mo na lang diyan o kung ano yung ano, baga gano'n na lang sana, 'di ba? Eh, hindi, eh, parang naging conclusion niya, baga naging decision niya na balik na lang daw, ako na lang daw magbenta nun. Magbenta, oo. Sabi ko, Sino naman ang network mo nun, hindi ka naman kaya tattoo lang. artist. Oo, kaya parang kaysa naman sasama pa loob ko, 'di ba? Kaysa naman ano, edi inako ko na lang. Eh, wala, gano'n Mm. talaga. Pero na-gets ko siya. Hindi naman ako, kumbaga nakalabas ako do'n ng hindi naman siya gano'n hindi naman ako gano'n kasumabit. Kumbaga medyo Mm. na ano lang ako, kumbaga alam mo 'yun na parang 'yun lang talaga tumatak sa akin. Parang alam mo 'yun, pinasok ko 'yun dahil din sa pag-aya niya, which is tinayaan ko yung ano niya. Parang gusto niya kasi ewan ko lang ha, kung siguro nga dapat ewan ko kasi parang narinig ko rin yun kay Sir Arvin na ano, eh. Pero tingin ko wala naman din mali dun, eh. Ang parang gusto niya kasi ibigay ko lang sa kanya yung stocks, hindi ko na siya pakikialaman, bahala na siya kung anong gawin niya dun. Parang gano'n kasing gusto niya. Hindi ano, hindi Oo, hindi, ayaw ibig niya yung sabihin lang parang kasi nun, ha? hindi align yung mindset ninyong pareho. Ang gusto niya na Magkaiba, siya ng oo. bahala kung paano Meron i-dispose. kasi yung ano, eh, yung kahit hindi pa kayo nag-uusap, Oo. parang magkasundo na kayo. Oo, magkasundo naman Yun kami yung align, sana sa oo. ano, kaya lang gusto ko lang naman din sana na i-market na mag-sacrifice din na mag-check ng mga ano namin, something na ano, basta yung sa akin, oo, sagot ko, hindi ko siya poproblemahin. Doon sa akin lang, paano tulungan niya ako na paano namin ma-dispose yung ng maayos Mm. yung product. Eh, yun lang naman, hindi siya masyado nagpag-cooperate, di parang yun na lang din ang naging solusyon niya. Balik na lang. Di wala na akong magawa. 'Di ba? Para at least 'di ba, lesson learned na lang din At sabi least ko lesson, alam mo yun, yung mga first nararanasan kasi experience natin, na lang din which is, oo, lesson hindi learned naman talaga. maiwasan diyan 'di Mm. ba? At least naman, Sa'kin naman kasi ano, eh, sa sobrang dami ng naging struggle ko rin as in, oo, yung yung bang pagninegosyo yung alam ko na ano, yun yung nung una of course parang ang hirap, parang hindi ko kaya, parang maraming, anticipation na pero kung baka tutuusin kasi ganito. parang masarap pa magnegosyo na wala kang puhunan, eh. Alam mo yun, yung laway lang yung puhunan mo. Parang siguro ang sarap. Yun yung sinasabi ko, laway talaga puhunan ko dun. Oo, yun Hanggang yung ano, sinasabi ni Sir Abby na pre-sale, benta mo na magbenta ka ng wala. Parang mm, masarap pa yun, eh, kaysa yun yung para sa akin kasi 'di ba naranasan ko rin na, magnegosyo ng may puhunan. mm, So nung time na yun walang guidance, walang ano, so nag-fail. pero ano siya, eh, hindi naman ako nawalan ng hope kundi parang siyempre desperate ako na, ba't nangyari yun? Hmm. Marami akong question. Kaya ang ginawa ko nun, aral ako ng aral. Hello, Cass! I-welcome mo si Cass. Hello Kas, buti nakahabol. Saan ba tayo dapat mag-invest na mga OFW? Which is napag-usapan na namin na mga ano namin na subukan na naming mga journey about sa pagnenegosyo kasi kaya negosyo kasi hindi naman siya habang buhay na magtatrabaho tayo, 'di ba? Na ano Mm. tayo eh, kumbaga napapagod Kasi tayo, di kumbaga mo naman pwedeng ipunin ang pera. Kasi nga 'di ba, ang pera nga is currency, 'di ba? saka Currency bumababa yung dumadaloy. value pag pera lang eh, Oh, 'di ba? paano mo siya iipunin, 'di ba? Mm. Yeah, totoo yan. Tsaka Mm. bumababa yung value pag pera ang iniipon. Kung Mm. negosyo, eh di nakatulong ka pa, naka-ano ka pa, Create nakaambag ka value. pa sa ano. Oo. So ikaw kasi ano namang pwede mong mai-share diyan kung sigurado naman ako marami ka ring karanasan diyan about sa Oo nga, parang ang dami mong pag-usapan karanasan natin. diyan, eh. Nabanggit na namin kanina yun, eh. Ang maibabahagi ko lang na experience ko about investment, kasi ano, eh, ako talaga yung tipo ng tao na napakahilig mag-investment. Ayoko na yung pera na nagtatagal sa akin, kasi feeling ko 'pag hinawakan ko yung pera nawawalan siya ng value. So, Mm. dahil nga mahilig ako sa investment, napunta na ako sa investment scam. Pero hindi pa rin ako nadala. As Dala. in risky talaga, eh, 'di ba? Kasi Parang lahat tayo gusto mo may mag-grow yung history sa pera mga mo, ganyan, no? yung
as na makatulong ka sa iba. So, ako kasi about investment, hindi ako nag-invest about the sarili kong negosyo talaga. Mm. Nag-invest ako sa company ng iba. Doon ko nilagay yung Mm. pera ko. Kasi Mm. siyempre, sapat na doon lang natin siya i-invest. Yun yung pagkakamali na ginawa ko. Na dapat, maraming way ng investment. Pero, yung na-realize ko nung time na yun sa experience ko, no, investment talaga isa sa sarili mong negosyo. Hindi Kamali ka ka man, man. hindi ganun kasakit. Mm. Mm. At saka Minsan yung sa ganansya mo iba, meron. Yung oo, learnings, di ba? Mm. Mm. oo. Kaya yun yung natutunan ko sa about investment. Kasi marami talagang investment. Kaya kailangan talaga mag-ingat talaga pagdating sa investment talaga. Mm. Kung saan mo dapat ilagay yung pera kasi hindi ganun kadali hanapin yung pera eh. Mm. Kasi marami namang klase ng investment, pero merong tamang panahon para mag-invest sa kung saan-saan man. Totoo. Pero ang Mm. At pinaka the best na umpisa, negosyo, di ba? Mm. At saka wag agad yung may makita ka lang na investment, yung kikita ka. Naku, Mm. yun ang dapat talaga Hinugot iwasan. mo. Mga Hinugot mo na ka-global natin. yung katago-tago mo sa baul mo, ano? Mm. Oo, totoo yun. Kung ang tagal-tagal mong inipon, tapos isang pitik lang nila, labas, tapos Labas. boom, wala na kaagad. Naalala ko So, kasi yung mga ganyan, no? Sabi nila, pagka yung pera mo daw is dapat planuhin mo yung pera mo. Kasi kung hindi mo planuhin kung ano gagawin mo dyan, ibang magpaplano dyan para, mm, ano yun, totoo. pagpaplanuhan nila. Totoo. Tangin nga natin yung Pagpapla, Kasi pera kasi yung, mayaman yun. oo. Diba? Eh, ikaw naman dahil Kasi alam mo yung naman hindi pera ka. nakapag, Sige na nga, alam. Kikita lahat na. ng pang-eengganyo gagawin nila, di ba? Kaya dapat yung pera natin pala, dapat tayo yung magpaplano, tayo yung ano Parang natin. si Cas, plinano yung ano niya, si Casmira, plinano yung ano niya, pera niya. Alam nila kasi marami siyang pera nun eh. Kumbaga, tuloy, Milyon-milyon ba nadama yung naman? pera ng iba kahit hindi kasama sa yung pera plano. ng iba yun. Hindi ko pera yun, pera ng iba. Actually, ako Kasi, hindi ako nakaranas ng, kailan ba? Wala eh. Kasi nag-umpisa akong mag-business, yun na yun. And Mm. then, na-discern ko na yung tamang investment. Yung hindi pa tama ito. Hindi pa ako pwedeng gumawa ng ganito kasi hindi pa tamang panahon. And then, nagkaroon na ako ng, kasi nag-aral talaga ako. Alam mo yung, ano, yung aralin mo talaga yung system, lahat ng klase ng, kailangan mong pag-aralan bago ka sumabak. Kasi once ang hindi mo naral yan, Mm. sabog-sabog yung plano mo. Ano kasi As yan, in, Ras? Dalawa din kasi yan. Ayan, tama yan, no? Pwede yung pag-aralan mo yung about sa papasukin mo. At meron din namang isa na dun ka na matututo pagka in-execute mo na talaga. mm. Kasi nandun yung pinaka-learnings din eh. Di ba? Hindi din siya Kasi sa... ako, sabihin mong marami akong sinalihan kung ano-anong mga, yun nga, yung ganon. Pero hindi ako na-scam. Mm. Kasi may product akong kinuha, meron akong product na nakuha. I mean, nagkaroon din ako syempre, nagkaroon din ako ng kita doon. Kasi trinabaho ko din siya. And then after that, tapos. Actually, meron naman talaga. May pera naman dyan. Kaya lang, tatrabahuin mo siya. Ang pinaka-ano lang Mm. kasi dyan, pinagkaiba lang sa mga sa traditional business is, yan kasi, may sistema na siya. Kumbaga, ano na lang, sundan mo na Wala lang ka yung nang sistema. matututunan. Oo, Oo. sundan mo na lang yung sistema nila. Kung ano yung ginawa Sunod-sunuran nila, ka di lang. ba? Kung hinataw mo, edi talagang productive Oo. din, which is sa ano naman sa traditional business, which is doon ka talaga. Kumbaga, mas ma-enjoy mo siya kasi maano mo ma-execute mo kung ano yung pinakagusto mo. Halimbawa, sample na lang natin yung mga sa baking, yung 'di ba mga ano, nag-bake ng mga cake, 'di ba? Marami kang matututunan O diyan. along the Tsaka ano mo way. yun Oo. sa mga learnings mo, mas maano mo pa, mas ma-innovate mo siya kasi ano yun kumbaga ikaw ang ano nun ikaw ang Mastermind. gumawa nun o ikaw ang author Oo. nun Oo. Di ba? Kumbaga license mo yun Baga sa books ay ikaw yung gumawa nun eh. Oo. Kaya So, depende sa'yo lahat ng mga, kung pagandahin mo pa yung version o kung okay na tong version na to, di ba? Yun yung kasi masaya dun nasa sayo sa talaga. which is wala Kaya namang lang, mali Kumbaga, ang importante mali. kasi doon is yung learning natin sa bawat Mm. pinapasok nating negosyo. Kasi yung Uh, iba kasi parang, di ba, parang kang robot. Nilagay mm. sa iyo lahat ng program, hindi gagalaw ka na lang ng ganun. Pag wala yung program, hindi ka AI na yung gas. makakagalaw.
Hindi ka makakagalaw, parang disabled ka. So yun. Pero kung gumawa ka ng sarili mong negosyo, ano't ano pa man yan, bumagsak ka man ng ilang beses, makakabangon ka kasi gamay mo na. Alam mo na kung paano tumayo. Kung anong gagawin mo para hindi na, baga yung naging Hindi ka failure, na mag-fail ulit. Oo. naging failure mo doon, alam mo na ang gawin, nag-fail ako nung gentong ginawa ko. So, dito sa bago kong susubukan, hindi ko na gagawin yun kasi alam ko Oo, skip ko na to. Yung ano na to, 'di ba? Skip ko na 'yan, parang gano'n. At saka yung napaka-importante kasi kasi dati sa akin yung una ko, minuhos ko lahat yung style gallery, flower shop 'yon, energy. Lahat na kasi first business ko siya. So akala ko kasi pag may pera ka, eh di ba kagaya nung karamihan ngayon na they have the money, they have the means. So ayaw nilang maghirap, gusto lang nila na mag-franchise. So yun na yung mamanage nila kasi ayaw nilang magsimula sa scratch. Parang ganun yung estado ko noon na meron ako bakit ako magsisimulang ganito. So far okay naman siya kasi core gift ko talaga yung pagiging florist. Nag-arrange talaga ako ng bulaklak. So ngayon, nung bumagsak siya, lagapak talaga as in. Hindi ako makabangon. Hindi ako makabangon kasi talagang alam mo yung lagapak ko na parang ang sakit lahat ng kalamnan ko na hindi Bakit ako ka naman makabangon. nag-fail doon, Kas, tingin mo? A partnership. Sa partnerships. Hindi naman sa masama yung partner ko. Kasi kaibigan ko talaga yun. Mali yung paggasta ng Manage siguro pera. yun, no? So, para kasi naging panatag ako na, trusted friend ko siya. So, pagkatingin ko ng namin, dahil hindi naman niya dinala sa masama, kundi bumili kami ng lupa. Kasi parang akala kasi namin yung pera na kinikita niya, kita baga na. na ano nyo, nagamit Walang nyo reinvestment na pang-bata. nangyari, Kas. Wala. Hindi siya nare-reinvest. Yung kinikita niya, yun yung pinatibili namin ng lupa. So, nung Which is nabili mali namin yung yun. Kasi lupa, di ba, hindi pa naman oo. stable talaga yung Ay, wala akong alam nung panahon na yun. As in Tama. talagang Okay lang pagdating yun. sa negosyo nung time na yun, zero knowledge talaga ako noon. Pagpatakbo ng negosyo, kumita, and then, yun na yun. Kala Diba, natin, wala yun na yun. na Kaya bilhin na pwede natin ng siyang mga kung i-scale ano-ano. up. Oo. Walang level-level ang business sa Parang lahat akin. tayo, dyan din tayo bumagsak, Kas, no? Oo. Sa, Totoo. sa mismanagement, which is, Mismanagement. okay lang kasi, gano'n naman talaga di ba? At least Mm-mm. ngayon, alam na natin na, di ba, mali pala yung gano'n. Hindi sa ngayon, di ba, Sobrang alam na mali. natin kung anong dapat natin gawin, which is, dapat pala, pagka sa negosyo lang muna. Although, meron tayong dapat sahod dyan, pero, in the first place, hindi talaga siya So, pwede. Baga, pinakaumpisa, talagang kailangan mong kumuha ng ibang mo para hindi ka kumuha. Pero pagka-stable na siya ng konti, kailangan mo talagang sahuran ng sarili mo. Napaka-importante na lalo may na sahod. pag tumigil ka na sa trabaho. Di ba? Oo. Sa akin, tigil talaga ako kasi from abroad, di ba? Ay, oo Tapos nga yung pala. kaibigan ko may anak siya, so wala din naman siyang trabaho. So, yun talaga yung inasahan lahat ng pagkain, lahat as in doon lahat talaga kinukuha. Pero As hindi naman in, kayo nagpasobrang sahod sa sarili nyo. O nasobrahan sa sahod. walang naka-designate na sahod kas, pero nasobrahan nga. Nasobrahan ng hugot. Over Hanggang sa, expenses. oo, ganun yung nangyari sa amin kasi nung time na parang clinose namin yun kasi hindi na kaya eh. Nag-switch kami into karinderya. Hindi ako marunong hindi ako marunong Which is ang layo magluto ng ng masarap. transition mo, Kas. Oo. Ang layo eh. From florist to karinderya. Nagkarinderya kami. Ang Yun, layo. pagbagsak kasi niya, bangon kami agad. Pasok dito sa kabila. Ang mali lang doon, sumubok kayo ng bago. Hindi nyo inayos Oo. yung business nyo. Eh, Kumbaga, hindi nyo hindi pa, inayos kung saan kayo nagkamali. at saka, ang sa akin kas, yung sobrang tiwala ko sa kaibigan ko na ang galing kasi niya sa marketing. Sobra, sabi ko nga sa'yo, lahat ng makita niya, pera yan. Ganon siya. Lahat ng mga nandyan, Ang lahat galing, ng no? makikita niyan, Parang pera asarap ng yan. ganun. Oo. Takin mo na lahat na gawa naming negosyo, saging, mga ganon, yung mga kalakal na galing sa bundok. Kinukuha namin lahat yan, pinyahan, mga kung ano-ano, bakal bote, lahat ginawa namin. Habang Nag-junk shop na. nagkakarinderya ako. O, ganon siya. Ganon siya kagaling, kaya panatag yung loob ko.
Kaya nung gumawa kami ng panibagong business, which is napakaganda ng area namin, hindi ako marunong magluto, basta kung ano-ano lang yung luto ko, patsyam nga eh. Pero, everyday taob yan. Ganon kaganda ng business namin noon. Ang mali na naman, pinagawa yung bahay, yung lupa, nagpagawa ng lupa, ng bahay sa lupa. Yun, doon kami lumagapak. Mali Sabi talaga, ko, no? oh, Akala sabi ko, natin okay na eh. Imbis na, oo, palaguin yung negosyo. nung Nagganun mali na nun, pala. Kas, akala ko kinikita namin yun, yun pala, utang yun sa Bombay. Ayun Bombay, ang Kas. problema. Yun yung nangyari. Tapos ang Parang yung, magbabayad, negosyo. at a time, parang isang ano lang na, dalawa yung negosyo na nagawa namin, pero parehong sabog. Walang system. Wala as in. Kasi kami lang nagpatakbo, tapos parang kami lang din ang desisyon ng ganito. Walang advices na narinig, walang ganon. Wala as in. Mm. Kaya lagapak talaga. So, nung mga panahon na naghahanap ako, yun yung nakuha ko, nakita ko si Kasosyo. Ah. Nasabi niya, okay lang mag-failed. Ha? Sabi ko, okay lang pala. May-negosyo ako ulit. Yun yun. So, sumubok ako ng maraming negosyo, kung ano-ano Parang na. ang saya, no? Parang ang saya ng gano'n, no? Pag-usapan yung failure. Which is Ang ngayon, sarap. gusto mo na kung anong aayusin. Kasi, Mm-mm. alam mo Mali na, pala yun, parang ganun. kitang-kita mo na kung saan ka Sa lumagapak. failure Eh ka di sa matututo. pagsubok natin ulit, sa pagpapatuloy, eh di ba, malaking bagay yun ng mga naging Mm-mm. Sabi So, nga nila, sobrang Mm. hindi ka magiging successful kung hindi ka dadaan sa failure. sa Totoo yan. failure. Kasi Hindi Totoo. ka talaga na. matututo. Kasi Kung akala mo hindi kasi ka. yung tinatahak mo, tama. Pag Mm. wala kang mali, Mm. akala mo lahat ng tinatahak mo, tama. Kailangan mong kailangan mong madapa o bumalandra dyan para para malaman mong, ay, mali pala to. Yung ganon. Kumbaga yung naging failure natin is yun na din yung pinagpapasalamatan natin kasi kung hindi tayo nag-fail hindi tayo matututo eh. Wala tayong new life. Oo, Ngayon, wala tayong new life. Kumbaga hindi yun, tayo matuto, kumbaga hindi tayo baga akala natin okay lang yung ganon, 'di ba? Kumbaga ang maganda lang doon is hindi tayo sumuko, 'di ba? mm. Parang Pagdating yung yung usapan namin kanina nung kaibigan ko, alam mo yun, nagkakaroon kami ng realization. Bakit kaya dinala tayo ng ganitong edad natin ngayon dito? Bakit hindi Oo. nung bata pa tayo? Bakit sila, ang babata nila, nandito na sila? So, ang Mm. dami nilang time para mag-invest o mag-ano ng kung Para ano yung gusto mag-explore. nila. Pero ang usapan namin, sabi niya, hindi eh. Hindi rin, sabi niya. Sige, Ito sige. lang yung tamang panahon para nandito tayo. Nang sa ganun, ito na yung na-align tayo sa tama. Kasi sila, nandyan sila, wala pa silang mga pangarap na kagaya ng pangarap natin. Prone pa Tayo, sila sa marami na tayong pinagdaanan. So dito, matured enough na tayo. Kasi kung bata pa tayo nandito, nasayang din, sabi niya. well, Nasayang actually, din yung kasi, buhay natin. meron akong dyan eh. Yan din yung naging ko eh. Kasi di ba sabi ko sa'yo, dati pa din naman talaga, gusto ko inaano na ako na mag-abroad. Pero wala talaga sa isip ko. Kumbaga sa Mm-mm. akin parang, ano mo yun, ba't ngayon lang ako nag-abroad? At kumbaga siguro kung nag-abroad ako noon, baka napahamak ako kasi sala-sala Yun. ako eh. Kasi yan yung binigay ng ama na para sa'yo. Ngayon yon parang Ganyan. ganon. Ganyan din ako yun, Kas, Mm-mm. nung time na yun, di ba? At the Mm. age of 16, na ako, breadwinner, di ba? So, Mm-mm. marami na akong negosyo, mga, na pinasok, extra para kumita ng pera. Mm-mm. Kasi ako na yung umano sa mga kapatid ko, di ba? Nung time na yun, gusto ko na mag-abroad, may pera na ako nun. Pero, na-stop yun siya eh. Hanggang, maraming mga gusto magpaaral sa akin sa culinary, Mm-mm. anong gusto kong course, mga employer ko dati. Pero hindi ko siya inaccept, hindi ko alam kung bakit. Kasi laging may harang. Nung Mm-mm. 10 years na nagkaroon ako ng anak. Tapos, na-realize ko na lang din sa huli na siguro talaga, yung mga pinagdadaanan mo, inihahanda ka ng Diyos. Mm-mm. Kasi mas Totoo. malaki yung ibibigay niya sa'yo. Mm-mm. In the right time talaga. Na huhubugin ka niya talaga. Na pagpunta mo doon, ready ka na. Ready Hindi ka mo na. na sasabihin, bakit Ano ako yung, nandito? oo. Hindi ko Ano to yung, deserve. ano yung Di ba? gagawin ko? Yung mga ganon. Oo. Wala kang plan. Walang Basically. plan. Kaya nung pumunta ako dito, wala talaga sa plano. Mm-mm. Pero, nung nandito na ako, ang dami kong pinagdaanan.
ang lahat ng pinagdaanan ko na failure talaga, pinagpasalamat ko yun. Kasi Mm. yun pala yung way ni God para mabuo ako kung sino ba talaga Mm. ako. Alam mo, Kas, naisip ko rin yan, na bakit kung ganito na akong edad, bakit nandito pa ako, bakit ngayon pa? 'Di Mm. ba? Bakit May hindi pa nakalaan noon? eh. Meron May talaga tayong pathway. kumbaga, 'wag mong sabi nga ng mga matatanda, 'wag mong madaliing mahinog Mm. kasi hindi masarap. Hindi masarap, oo. Kaya Totoo. sa atin ngayon, kumbaga, ano na tayo kumbaga sabi mo nga matured na tayo, kumbaga Matured. may direction na talaga tayo kung saan Oo. tayo papunta. Totoo. Yun yung pinaka-importante kasi dun eh. Yung direction mo. Ano ba yung direction ko ngayon? Pero kung nung bata pa ako, nandito ako, wala to. Wala akong Wala, maiisip na, ay, magnenegosyo ako. No, kasi hindi ko pa siya naisip before eh. So, mag-failed pa ako. At saka, puro siguro kalayawan pa yung gagawin ko. totoo. Di ba? Hindi siya, sabi ko nga, nung nagkaroon kami ng conversation ng kaibigan ko na merong, bakit ganun? Yung parang ganyan. Sabi ko, tama lang siguro to. Kasi nakita mo kung ano yung binigay sa atin, sabi ko. Kasi ang future na yung iniisip natin, naka-align na tayo sa tama. Kung ibinigay sa'yo to, nung nandun ka pa, yung isip mo is ganun pa nung nandun ka sa kabila. Palagay mo ka ako, matatahak mo to. Hindi, di ba? Kasi andun ka sa part na masaya ka pa sa companion ng walang pangarap. Kasi eto, nandito na tayo sa parang yung community na may mga pangarap. Iba kasi yung ano eh, yung wala ka pang community. Kasi ano yun eh, ina-align ka talaga sa tamang daan kung saan talaga yung papunta. Kasi kung bata ka pa kasi, Kas, na mapunta ka sa ganyang lugar, yung Mm. iisipin mo lang kasi yung ano, ito yung gusto ko, hindi mo maintindihan yung needs sa Mm. wants, 'di ba? Wala pa, Yung parang wala pa kas. Oo. oo, you're wasting the time. Pero pagka naano ka na, na pinagdaanan mo na lahat, na yung mga failure, iisipin mo na lang na ito yung right time pala na binigay sa akin ng Diyos. Hindi pala Ako dapat nating ano, pagsisihan na bakit dapat noon ko pa ginawa, 'di ba? mm. Oo, may ano kasi ako yung previous na business ko, mahaba yung gap. Nakapag-Lebanon pa ako. Nakapag-Dubai pa yata ako. Mahaba yung gap bago ako nag-start ulit. Kasi parang sabi ko, hindi para sa akin ang negosyo. Pero dun nung kahit kasosyo talaga, dun ako nagkaroon ng realization. Sabi ko, okay lang pala ma-failed yung ganun. Ganun pala Oo. yun. Kasi ang dami kong pinapalo, as in, bakit ganun? Sabi nila mag-ipon, sabi nila ganito. Hindi, ang gulo-gulo nyo, sabi ko. Tapos marami akong bang, eto ba yung tama? Tapos, andun ako sa part na, eto yung tama. Parang, yun na yun. Na-align na ako ng, ayun, so, nag-business na pa, ulit-ulit na. So, yung husband ko, pagka na-fail yun, para siyang, para siyang namatayan. Sasabihin niya sa akin, wala na, sabi niya. Maghihiwalay na kami. Oo. Kasi yun, parang yun yung sukatan niya ng hiwalayan. Yung parang, pag na-failed niya yung isang negosyo, wala na. Parang ano siya, minagsakan siya ng langit at lupa. Tapos, tatawag ako sa kanya, hey, ano ka ba? Okay lang. Cheer up. Maghanap ka ng ganito at magtatayo tayo ulit ng negosyo. Ganon kadali sa akin. Magsabi ng ganon. Na Oo. mawawalan kasi ng pag-asa, Kas, Oo. 'pag Siya, nag-failure ka. wala kasi siya dito sa atin eh. Iba Oo. yung ano niya, pero ako yung nag-guide sa kanya. Nasabi niya noon parang nawalan siya ng lakas, lahat. Naranasan ko yan, sabi ko. Pero sinabi ko sa kanya, okay lang yan. Doon siya lumakas. Kasi hindi lahat ng negosyo nagtatagumpay. Sabi ko, pumunta ka sa ganito, maghanap ka ng pwesto, magtayo tayo ulit ng negosyo. Yun lang, paulit-ulit yun na sinasabi ko na pag nag-fail kami, ganun ulit sasabihin ko. So sa kanya, wala na. Parang yung mga naging lesson niya dati, hindi na rin niya ginagawa ngayon. So Kumbaga yun. natuto Kaya, na din siya. oo, kas. As Mm. in, talagang natuto na siya sa lahat ng mga ano niya, na syempre nagtiwala din sa mga kamag-anak, mga ganun, mga ganyan. May Mas, mga ganun kasi na parang pinaubaya mo kasi you trust them, sobra. Pero hindi mo alam na syempre may mga behind the scene kasi na nangyayari. So, hindi natin hindi may iwasan maiwasan yun. yung ganun eh. Pero kasi, kasalanan mo din. Kasi Mm. dapat nagigpit ka. Kasi Pag bata ka pa kasi, Kas, para bang may pumunta sa bahay nyo, tapos kinalat mo yung pera mo doon, instead na hindi niya maiisip, yung tao na yun, meron siyang pangailangan. Sobra.
hirap na hirap siya na para makuha yung pangangailangan na yun. Pero dahil nilatag mo yung pera diyan, nagkasala tuloy yung tao. Kasi Totoo. kailangan niya 'di ba? Pero kung hindi mo yun nilatag diyan, hindi niya yun kukuhanin. Yun nga sa akin naman Kas, ano siya, yun na yun, yung pinaka bottom line siya sa akin na although may mga failures tayo, at least naiintindihan na natin ngayon bakit tayo nag-fail. Kumbaga, Mm. sa next natin na venture, 'di ba? Pwede tayong sumubok ulit na hindi tayo baga ma-stress eh. Kasi 'di ba minsan alam mo yun pagka napifail tayo na wala tayong alam ba tayo napifail, parang nai-stress tayo, 'di ba? Stress na nga Mm. tayo sa pera dahil 'di ba? Pag lugi di yun, pera na yun. So ngayon, alam na At natin. least Baga ngayon gamay mo na. maluwag Oo. na sa isip natin, baga gamay na natin kung paano natin harapin yung mga failure natin. Yun yung parang natin, 'di ba? Parang yun Tubo yung mo. pinagkaiba sa atin ngayon. Baga mag-fail man tayo ngayon, alam na natin kung ba tayo hindi, baga malilesen na siya ba? Tsaka Yun yung mga tinubo mo nung mga failed business mo. oo, Kumbaga, oo. oo. Pag sumubok ka ngayon, hindi ka matatakot kasi alam mo namang baga alam mo naman kung anong tatahakin mo, 'di ba? So kung mag-fail Mm. man 'to, o di kahit papaano, 'di ba? Hindi siya masakit sa iyo. Baga hindi ka madadala kagaya ng baga may mga nalulugi, 'di ba, na nag-aaway, baga nasisira yung mga Oo. partnership, yung mga Mm. pagkakaibigan, something ganun. So sa ngayon, ang pinaka bottom line doon na bago sa buhay natin na mag-fail man din naman hindi naman natin maiwasan na hindi tayo mag-fail ngayon eh. Wala namang assurance talaga. Oo, walang assurance, Oo, oo. walang Maging assurance. handa ka lang, oo. Basta ang importante no na may alam na tayo na kung ano yung mga tatahakin natin. So, yun Mm. sa akin, Kas. So, ikaw Mm. naman, Kas, tingin mo naman dyan. Ang sa akin, Kas, maging wais talaga pagdating sa investment. Kilalanin yung company na papasukan. And although hindi naman masamang pumasok sa investment, di ba? Mm. Kasi nature na talaga natin yan na may investment talaga dito sa True. Ano mundo. bang investment yan? So, meron kang Dapat choice. investment sa Investment or negosyo yung option mo kung saan mo ilalagay yung pera. Mm. Oo. Yun ang ko sa akin sa experience ko, no? Kasi hindi ko din naman inaano na wag kayo mag-invest. Kasi hindi naman kasi lahat is gusto magnegosyo. Correct, Para correct may kasi. may option sila pagdating sa pera nila na saan ko ba 'to ilalagay? Kasi tanong din yan kasi ng karamihan eh. Hindi ako Mm. marunong magnegosyo. Saan ko Mm. ilalagay yung pera ko? So, yun, yung investment is nature na, 'di ba, katulad ng sabi ko sa Mm. atin. Pili lang sila ng tamang company na hindi sila maloloko katulad ng nangyari sa akin. Mm. So, marami naman dyan. And kung negosyante ka, it's better na magnegosyo ka na lang at least hawak mo yung pera mo. Tama. So sa akin naman, Kas, yung mga journey na dinaanan ko, parang naging, ano ba tawag doon? Parang ladder na lang para sa akin yung mga yun eh. Oo. Na mahirap man siyang abutin, siguro, paunti-unti Ang term siya, nga dyan paunti-unti. ni Sir Arvin, tuition fee. Mm. Di ba? Tuition fee natin yan. Di Oh, ba pag totoo. tuition fee, nagbabayad talaga tayo. At least, Bumayad ka for bayad natin, learnings. natututo tayo. Oo. Sa learnings mo. So, yung nangyari sa akin, parang okay lang, parang hindi naman ako nasaktan, parang masaya nga ako eh, kasi meron akong pinagdaanang failure, kasi nung nalaman ko na, ay 10 beses siyang na-failed sa business, yung gano'n. Sabi ko, ay kailangan dumami rin yung failed business ko. Alam mo Karamihan na yun, tuloy ng nung mga ngayon. panahon na yun, natatawa ako nung mga panahon na yun, sabi ko, sabi ko, paramihan pala ng failed business ngayon ha, tingnan mo lang, magbibilang ako. So alam mo yung panahon na marami ako na failed, hindi naman siya, ginawa mo naman yung best mo. Pero kasi may mga dumarating tayong pagsubok na hindi natin na-handle ng tama. So, at least yung mga pagsubok na mga pinagdaanan natin ngayon nagiging matatag tayo. So, masasabi mo sa sarili mo na parang, ay, kahit anong negosyo kaya kong itayo. Yung ganong pakiramdam ba, kahit anong negosyo, kayang-kaya ko na siyang i-handle. Kasi alam ko na yan, kabisado ko na yan. Although may mga kanya-kanya silang sistema, pero madali yan eh. Maraming mga nag-aral para dyan. Pwede kang mag-hire ng mga tao na pwede mong ilagay sa ganyan. Basta ang mahalaga, yung mga learnings na natutunan mo sa mga past business mo, pinagsama-sama mo na lahat dito. Diba?
So ngayon, para sa akin, ayun, so far may business naman tayo sa Pilipinas and we are currently doing here. Hindi pa naman siya masyadong ano kasi hindi pa siya hayag. So ngayon ay doon ako na-align sa pagga-guide ng mga kababayan natin. Para sa akin siguro kung mas marami mga kababayan natin na magagaling kumpara sa amin. Pero yung sa amin naman kasi is yun yung vision namin nung kaibigan ko na maging guide ng mga kababayan ba natin na walang alam sa pagninegosyo or hindi sila, wala yung puso nila, wala yung skills nila, hindi nila alam kung paano yung tama. Doon kami na-align sa ngayon. Kaya, Kasi so, ano siya eh. Actually, alam nila eh. Kaya lang, hindi nila alam saan mag-uumpisa. ayun, Yun yung Kas. ano. Mm. Oo. Kaya sobrang Kaya thankful ako gusto dun sa nila, mga ang failure. problema, hindi nila alam paano mag-umpisa na pwede pala. Exactly. Oo. Kaya sa akin, sobra yung hindi ako nanghihinayang eh. Sobra yung thankful ko kasi yung mga from that failures, nasi-share ko ngayon sa mga kababayan natin. Yun yung parang pinaka-fulfillment ng pagninegosyo ko. Alam mo, hindi naman sa meron akong existing business, hindi na dun eh. Mm. Kasi gusto kong maka-create ng more businesses through our gusto kong mag-create yung mga kababayan natin ng mas marami pang negosyo nang sa gano'n, yung pangarap natin na umangat-angat yung ating bansang Pilipinas, magawa natin. Yun Mm. naman talaga yung mga mission natin, di ba, sa buhay. Yung Mm. makapag-create tayo ng value. Kasi wala kang value. Yun na yung sinasabi eh. Huwag mo ipagmalaki sa akin na meron kang 1,000,000, 40,000,000 sa bulsa mo. Mm. Ano yung worth ng pera na yan sa bulsa mo kung hindi naman siya umiikot, kung wala naman siya nag-create na something to help other people. Walang value. Mm. Nandiyan lang siya. Kasi ang pera, di ba nga, sabi nga natin kanina, is a currency. Mm. So, ang currency is dapat dumadalo siya. Saan ba siya dumadaloy? Andyan lang siya sa bulsa mo. Di ba? Dapat So, umikot. hindi yan yung value. Kaya huwag mong sabihin sa akin na may value ka dahil may pera ka. May value ka kung nakapag-put up ka ng mga businesses na nakapag-create ng mga employment. You solve the problems. Hindi lang sa community mo, kundi buong bansa. Just like dito, bakit ba sila nagkakaroon ng problema sa, alam mo yun, yung pagpapapel kasi may nagkaroon ng bagong law. Just because employment, nagkukulang na ng trabaho, ganon. So sabi ko, if etong lahat ng mga Pilipino ay nagnegosyo dito at nagkaroon ng mga empleyado, nag-create ng mga trabaho, so hindi yun, mawawala yung batas na yan. So yun, para sa akin, ganun yung naging transition ng ano ko, kaya mas mapapayo ko talaga ng business yung investment. Kahit wala ka kasi kahit wala kang pera, anything, kahit mag-start ka sa scratch, pwede. Online, dropshipping, di ba? Marami tayong paraan. Ang gusto mong iparating is lahat ng mga Pilipino maging negosyante, yung pera nila hindi lang nila i-stay sa Mm-mm. bangko or ano, 'di ba, yung katulad Mm-mm. ng currency, kailangan umiikot yung pera mo. So, Mm-mm. hindi ka lang nagkaroon ng negosyo, nakatulong ka pa sa ibang tao Exactly, na Kas. magkaroon ng trabaho, 'di ba? Mm-mm. Tama. Parang ikaw yung way na para mabuhay din yung pangarap nila na hanggang sa isip na lang nila, Mm-mm. 'di ba? Kasi maraming ganyan sa kababayan natin. Yung Mm. parang iniisip lang nila pero hindi sila makapag-execute. Kasi may hesitant sila, natatakot sila baka mag-failed ako. Pero okay lang kasi mag-failed eh. Like me, like tayo, lahat tayo, okay lang mag-failed. 'Di ba? Gusto ko na nga magsimula ulit eh. Kaso lang, hindi lang pwede dito. Ano bang? Na-addict na, no? Oo, excited na eh. Parang, alam mo yun, Mm. nabubugyo na sa buhay dahil wala nang ginagawa. Sabay ganun na. Actually, maganda yun, Kas, na maganda yung advocacy mo sa buhay na. Mm. Yun nga, 'di ba? Tama naman kasi talaga. Dahil ang ambag talaga natin is yung value, kumbaga kung paano tayo makatulong, 'di ba, sa kapwa natin, 'di ba? Mm. Which is nagsisimula din talaga 'yan sa mindset natin. Kung paano yung mindset natin, 'di ba? Yun din yung mai-share natin. Ang maganda dito is nakapag-share tayo ng mga iba't ibang perspective ng kung na pwede nilang makukuhanan din ng aral, 'di ba? Mm. Kasi Kumbaga. pwede naman, Kas, na yung mga walang maisip na kung may pera sila,
Marami silang pera sa bulsa nila, marami silang pera sa bangko nila. Maraming paraan para magkaroon ka ng negosyo kung talagang ayaw mong simula sa scratch. Franchise na yung business na gumagana talaga. I-check mo Mm. sa sa franchising talaga na Mm. talagang solido talaga na sila ay business talaga like Ano na Jollibee. proven na kasi. Proven na Oo. yung Pero ganun. wag ka dun sa, alam mo yun, yung nagpapa-franchise, marami kasing franchising ngayon May na wag marami tayong ding mag-mention. budol na Oo. franchise. Marami kasing budol na Yung franchise na, patsi-patsi lang. Pero franchise pinaka mo the and best then ko sila pa lang rin yung talaga kikita. na ikaw Oo. magsimula ka sa Corgip mo kung ano yung Oo. alam mo na, 'di ba? Kung ano yung pwede diyan masimulan sa ano mo sa Mm. workplace mo, kumbaga kung saan ka na environment na belong. Marami kasing kababayan natin na hindi naman sila resourceful. Yung Mm. parang hanggang dun lang yung tinitingnan nila. Hindi talaga sila maano. So, pwede sa kanila yung ganun pero wag mong asahan na kapag nag-manage ka rin yan, ay tagumpay ka. Asahan mo Mm. na may mga talaga failures diyan. Kaya kailangan wag mong ibigay lahat, wag mong itodo lahat. So yun nga Ano no, na? parang ang dagdag ko lang diyan konti na lang. Sige, sige. Ano siya, alam mo yung ano tayo, dapat maging source tayo. Hindi, Mm. 'di ba? Kung gusto natin magka-income, dapat maging source muna tayo. Maging source. Mm. Mm. Paano tayo maging source, 'di ba? So, magsimula tayo sa kung anong alam natin, 'di ba? Kung marunong simpleng kaalaman mo, kung ano yung Mm. pwede mong mai-share, 'di ba? Mm. Source na 'yun. Which is Mm. hindi nila alam 'yun eh. Kagaya ng mga simpleng mga ano ngayon, pwede nilang simulan, 'di ba? Baga, 'di ba, ang sabi nga, kung wala kang income, maging source ka muna. Kaya 'di ba, dapat meron kang source of income. Mm. Mm. So kung wala Ikaw tayong muna yung source. oo, Oo. nauna yung source. Okay Kumbaga, lang kung yun. wala kang, kumbaga bago ka magka-income, maging source ka muna. O, diyan sa ano Sila mo. muna yung income. Oo. Saka ka na magkaroon ng Saka income. ka na magka-income, maging source ka muna. Mm. 'Di ba? Kumbaga, Totoo. bago ka bago ka magkakaano, kumbaga ang pinakadugtong nun is, 'di ba, maging ano ka, bago ka i-investan, maging investable ka muna, 'di ba? Mm. O, Correct, paano oo. sila magtitiwala sa'yo kung sarili mo ngang buhay, 'di ba, hindi mo Mm. maayos. So, yun na yun, parang karugtong na siya na, 'di ba, sa buhay natin. Gano'n naman kasi dapat eh, hindi lang dapat na ano lang eh, puro sa atin lang, pansarili lang, 'di ba? Mm. So yun, kas bakit nga ba natin 'to ano 'no, ginagawa 'no? Actually kasi baka nawiwirduhan sila, ano ba pinagagawa ng mga 'to. So, yun Kas, umpisahan ko na 'no. So yun nga. So ba't nga ba natin 'to ginagawa Kas 'no? Kasi siyempre, naniniwala kasi ako na ano, yun nga kagaya din ng ano, na mga naging napagdaanan ko sa failure ko na, hindi talaga siya masama na hindi pala siya talaga masama na nag-fail ka kasi normal naman kasi talaga hindi ka kumbaga ano, kasama talaga ng success yung pagiging failure Failure. kasi hindi mo masasabing success ka kung wala ka namang pinagdaanan na failure, 'di ba? Which is dapat pala, yun yung ano, kumbaga yun yung kumbaga iisipin ko ngayon, kumbaga ba yan parang nahihiya ako sa sarili ko na puro kapalpakan ang pinagagawa ko na alam mo yun yung kanina lang na napag-usapan natin na ano ba yan sila, umabot na ng sahod, may sobra-sobra pang pera. Ako, ang layo pa ng sahod, mangungutang na naman. Ang baga, kakasahod lang, mangungutang na naman ako. Pero alam mo yun, kung hindi ko napagdaanan yun, hindi siguro ako maka-turn na maisip ko mag-abroad. Kasi parang, comfort zone naman ako. Kumbaga, nandun naman ako, comfort naman ako dito, okay naman ako doon, di ba? So, hindi ko Mm. maisip ng ibang perspective sa buhay na, mga abroad kaya ako. Kumbaga, hindi ko siya naisip. Kumbaga, yun din ang lagi kong ini-encourage no na ano, kung tingin mo nandiyan ka pa rin, stuck pa rin tayo sa ganoon, na natatakot pa rin tayong mag-try. Kasi yun lang naman tayo natatakot lang talaga tayo. Marami tayong alam, 'di ba? Marami tayong alam, marami tayong gustong gawin. Ang problema, natatakot na kaagad tayo na baka ano, mapagalitan ako ng ano ko nito, asawa ko pag nag-fail ako, baka ano, pagalitan ako ng magulang ko pagka ginawa ko 'to, which is hindi pala dapat gano'n. Baga sumubok ka lang kung gusto mo talagang gawin, 'di ba? Wag mong ano, wag mong isipin na
baka masira yung buhay ko pag sinubukan ko to, 'di ba? Kung alam mo naman gusto mo, edi okay lang kahit mag-fail ka, 'di ba? At least nagawa mo yung gusto mo. So, 'di ba? Mm. Yun yung ano natin, baga yung tinitibag natin, baga yun yung kalaban natin na laging sa isip natin na baga na imbis may mga kaya tayong gawin, marami tayong potential, hindi natin nagagawa kasi napapangunahan tayo ng mga maling paniniwala natin na ganun nga, di ba? Ang pagsubok sa negosyo, baga kagaya nga dati, di ba? Bawa, pag nag-fail ka na, tapos gusto mo na naman ulit magnegosyo, sasabihin na naman ng kaibigan mo o ng mga ano, ba yan? Nalugi ka na nga doon, hindi ka ba na ano, hindi ka na ba nadala? Ganun, alam mo yun, di ba? Nakaka-relate ba kayo sa ganun, Kas? Ben, ano ka na nga, di ba? Nagkamali ka na nga doon sa kaibigan mo, close mo pa nga yun, di ba? Tapos ngayon, makikipag-partner ka naman dyan, hindi mo nga kakilala yan. So, may ganun yun. So, alam mo yung mga ganun, imbis na ano, maano ka, baga yung init ng pag-aano mo na gusto mo mag-umpisa, excited ka, kahit na alam mo, walang kasiguraduhan, pero dahil doon sa ano, baga, imbis na maimpisahan mo na siya kaagad, nga, pero kung mapakikinggan mo yung mga negatibo na nagsasabi ng ganun, 'di ba? Hindi mo tuloy magawa ang purpose mo sa buhay, which is, 'di ba? Baga sa kakaiwas mo ng failure, tuloy wala ka nang naging ano, hindi ka na naging productive. Alam mo 'yon? Hindi na tayo naging productive. So, 'yon. Ano ba Kas, naniniwala ka rin ba doon Kas sa ganun? Oo, kasi ano, para sa akin kasi ang business, yun yung ultimate ano, para sa akin na ultimate retirement plan. Kasi parang kahit anong isip ko, wala namang iba eh. Hmm. Kung kagaya ko na parang hindi pa naman ako yung kagaya ng mga Henry C. John whatsoever na talagang nasa tuktok na ng Actually, doon lang tagumpay. din naman sila nag-umpisa kasi. Di ba? Oo. Alam naman eh. Pero sa atin kasi, ano na, medyo late na para, alam mo yun. So para sa akin, ang pinaka-least na pwede kong gawin is magnegosyo. Para nang sa ganun, yung pera na ino-earn ko ngayon is umiikot na siya. Kasi kung inipon ko siya sa bangko o inilagay ko siya in investment dyan, stuck yung pera ko. Well, kung ininvest ko siya sa business, malaki ang possibility na lumaki siya at manganak ng manganak yung negosyo na yon. And then, after that, makakapag-create siya ng employment. Makakatulong siya, kagaya nga ng sinasabi natin na tayo mga entrepreneur, tayo mga Pilipino, kailangan nating maging utak negosyante. Kasi nga, yung ambag natin sa Pilipinas, eto yun eh, once I create a business, makakapag-create yung business ko ng mga trabaho. So, hindi na magiging problema ng bansa natin yung kakulangan ng trabaho. Ikaw. Unemployed. So, kung ikaw Kaya kasosyo, ko, di ba? ako, 'di ba? Marami tayong nag-create. So, marami tayong makikreate na trabaho. So, yun palang ang laki ng ambag natin sa Pilipinas. And besides, sa atin, mismo sa atin, ayaw mo ba na dumating ka sa panahon na nauwi ka ng Pilipinas? Siyempre tayo, Pilipinas pa rin naman lahat. Uwi ka ng Pilipinas, meron kang share na inaasahan na mapunta sa'yo every month or every year from your company kahit hindi ka na nagtatrabaho. Nandun ka na nakahiga dun sa asyenda mo, 'di ba? Mas masarap yung plano, yung retirement plan na ganon. Kesa nag-ipon ka ng pera, ininvest mo siya kung saan na hindi mo naman alam kung papaano siya gumagana. So maaaring darating yung panahon na mawala sa iyo 'yon, 'di ba? So yung Baka para sa akin, nanakawan ka nun ng ano eh, ng hindi mo alam kung bakit correct. nanakaw. Kasi yung business mo na yan, Kas, pag lumaki yan, syempre may profit, of course, hindi naman yan imposible. May profit. So, yung profit mo na yun, doon ka magsisimula para mag-invest. Kung gusto mong mag-invest sa lupa, bumili ka ng maraming lupa, that's the right time para mag-invest ka na sa mga lupa o sa stock market, man na gusto nila sa stock market. Kasi hindi mo na siya tinitingnan as yung pera na kailangan mo. Yun ay pera na parang sobra-sobra na para sa'yo. So doon, ikalat mo na siya doon. Hayaan mo na silang kumita ng sarili nila. So, problema mo na ngayon kung saan siya dadalhin yung pera mo. Kasi sobrang laki na. Yun yung panahon na pwede ka na mag-invest. Pero kung sa umpisa,
na wala ka pa namang pera, wala ka pa namang anything, hindi ka pa naman nakakapag-create ng value, bakit ka mag-i-invest? Pag na-failed ka doon, nasaan ka na? Wala ka nang inaasahan kasi wala ka namang negosyo na babalikan. So yun yung para sa akin, Kas, na yung bang, wag niyo munang isipin yung mga, kung may mga investment man yan, okay lang yung mga yan. Yung mga investment na yan, ayoko kasing sabihin na masama. Kumbaga, hindi yun yung umpisa, Nasa yun tamang, yung dulo. oo, Kumbaga, nasa ano na tama, lang yun oo, eh, product na lang yun. Hindi siya correct. talaga yung ano, Nasa tamang time, oo. Hindi pa ngayon na ako yung nag-uumpisa pa lang. Pag malaki na ako, dun mo ako kunin. Mag-i-invest ako sa'yo kahit ilan, kahit magkano. Yun yung right time. Sa ngayon, kailangan mo talagang umpisahan. Kasi sayang yung pera mo na naka-imbak dyan. yung, Pag uwi mo ng Pilipinas, ang bugso, bagsak. O, treat mo si kaibigan, treat mo si kamag-anak, tapos ang pera mo, di ba? So yun, yung para sa akin, Kas, na kailangan nating maging utak negosyante talaga. ikaw naman, Kasmira, ano naman na sa tingin mo no, sa paniniwala mo? Sa Paniniwala. akin naman, Kas, sa usaping investment, no? Dahil nga may pinagdaanan ko na yun dati. Mm. So, ang naniniwala ko ngayon, no, pag about sa pera, may sarili ka ng pera, is hindi naman masama mag-invest, di ba? Sa mga gustong mag-invest. Mm. Pero naniniwala kasi ako, sa akin, na ang pera ko is iyan ko na lang sa negosyo. Kasi unang-una, yung tiwala mo sa isang company, di ba? Na yung pera mo, pag ininvest mo doon, sabihin nila wala ka ng habol doon eh. At least kung Exactly. sa negosyo man, mag-failure ka, hindi ka masasaktan. Kaya ang ano ko ngayon about investment, no, Alam mo pananaw kung ko is anong nangyari. Hindi invest kagaya talaga nung ng sa company na, naglugi na tayo, pero hindi mo alam ba't nalugi. yan, Inflation lang invest pala ang talaga sa nangyari. Kasi di ba? negosyo. Hmm. And naniniwala din ako, Kas, na bago ka talaga umano sa negosyo is, yung iba kasi is, lack of knowledge pagdating sa business kaya nagfe-failure. Pero kasi ang iba gusto pag nag-umpisa ng negosyo, gusto malaki agad. Pero sabi nga ni Kasosyong Arvin is start what you have Hmm. pagdating sa business. So, yun ang paniniwala ko, Kas, mag-start tayo sa kung anong meron tayo, and wag na tayong ang about invest. Invest time for your business. Hmm. Yun ang aking Kas, pinaniniwalaan na prinsipyo ko ngayon. Mm. Yun. So, thank you, Kas, no? So, yun. Dahil nga na, no, tama naman talaga na kahit naman sino siguro, no, di ba, gusto talagang magkaroon ng investment. Kagaya ng simpleng mga alahas, halimbawa, gold, ganyan, walang masama. Halimbawa, mga bahay, walang masama. Lahat dyan, walang masama. Pero, sa atin kasi na OFW, especially sa atin, talaga, dito na nandito ngayon, at saka din, may share na din natin sa ating mga ka-global na pinaka-stepping stone talaga na kung meron man talaga silang tawag niyan, meron man talaga silang gustong pag-isipan na investment, unahin nila yung mag-create muna ng negosyo talaga. Kasi yung mga bagay na na mga na halimbawa bumili ka ng bahay ngayon, hindi mo naman matitirhan yan kaagad ngayon. 'Di ba? Which is kung depende na lang talaga kung gaano nakalaki yung pera mo. Pero sa ang kasi ang masarap kasi dito sa sa pagnenegosyo no na kumbaga dito tayo dapat muna mag-invest kasi yung yung mga maibibigay natin na value dito sa ating mga kapwa, 'di ba, sa ating mga kapamilya, 'di ba? So, yun nga din yun. At pwede na rin yun natin maipamana sa ating mga 'di ba, sa ating sa ating baga ngayon maraming mga Generation. maraming sa next generation. Baga kung paano natin trabahuin ngayon, which is yun naman talaga kaya nag-improve ang isang bansa dahil sa mga negosyante din, 'di ba? Tama. So Mm. yun, kung gusto din nila, 'di ba? Mag-start din sila kung meron man silang gustong gawin, kung kagaya din sila natin na gusto din nilang mag-start. Kumbaga, pwede naman silang mag-research, pwede silang magtanong, 'di ba? Kagaya din naman sa atin, 'di ba? Hindi rin naman lahat naman talaga halos wala rin talagang alam kaya nga nagpipili which is normal 'yon. Kumbaga ang Saka, Kas,
dapat mag-seek sila ng advice dun sa may experience. Wag dun Oo. sa walang negosyo. Kasi Yan. hindi ka niyan hikayatin magnegosyo. Kasi siya nga wala eh. 'Di ba? Dapat doon sa mga ano talaga, baga meron talagang proof na negosyante talaga, hindi yung proof lang na ano, na ako nagnegosyo ako noon, ano. Baga, ano naman eh, maraming ways talaga. Tsaka ikaw naman mismo, tayo naman mismo, madidiscern naman natin yan, di ba? Pag-pray natin Mm. kay Lord, kumbaga, ano yung magiging way natin, di ba? Para mapunta tayo sa mga daan na gusto nating tahakin talaga na hindi natin pagsisisihan. Kasi yun lang naman ang ano ng buhay natin eh. Yun lang naman ang pinaka point eh. Mag-fail man tayo, okay lang. Ang importante doon na 'di ba, humingi tayo ng guidance kay Lord. Kumbaga, Mm. oo, kahit naman ano eh, 'di ba, hindi naman porket kasi nandun na tayo, 'di ba? Hihingi tayo ng ano, ng success life kay Lord. Pero hindi naman 'yun success talaga na ilalatag sa iyo diyan. Baga may pathway 'yan para makapunta ka doon, 'di ba? Mga may journey 'yan. Baga oo, tayo lahat magsa-success naman talaga. Ang tanong doon is paano mo ginawa yung success mo? Nang lamang ka ba ng tao? Nang apa ka ba ng tao? Nang agrabyado ka ba? Which is, yun ang pinakamali. Ang atin ngayon dito is lumaban tayo ng patas. Gawin natin kung ano yung pinaka gusto ng puso natin. Kumbaga, yun ay magagawa natin sa guidance ni Lord. 'Di ba? Tsaka ang sarap nun, Kas, 'di ba? Yung alam mo yung kahit hindi ka pa naman successful, pero alam mo yung pakiramdam na, wow, nakakaambag pala ako, 'di ba? Sa simpleng bagay na naging source of happiness ka lang, 'di ba? Ang sarap na nun. 'Di ba? Simple lang, may bayad ba 'yon? 'Di ba? May ininvest ka ba doon? Wala eh. Kumbaga maging source of ano ka lang, positivity, source of magandang ano ba, impluwensya ka, 'di ba? Sa bawat Mm. isa. 'Yun, isa na din 'yun. So, 'yun kaya sila din encourage din natin na gano'n, doon sila mag-start kung ano yung pinaka ano sa kanila, capable sa kanila. Hindi naman Mm. kailangan na malakihan kaagad. Kumbaga sa malaki talaga tayo dadating. Kumbaga sa bata, 'di ba? Doon talaga tayo papunta sa pagka-mature, sa pagkatanda. Hindi pwedeng matanda muna bago maliit, 'di ba? So, 'yun. So, 'yun Kas, So yun Kas, para sa akin, ayun yung pinaka at least advice ko din sa mga kababayan natin. Marami tayong way para makapagnegosyo kung saan man tayong bansa. 'Di mm, ba nga sabi nga ay start what you have before. Pero ngayon meron ng bago. Start wherever you are, 'di ba? Na ano mo. Kahit saang bansa ka naroon, pwede kang magnegosyo. Basta tahakin mo lang, I mean, hanapin mo kung sino yung mga tamang tao na pwede mong tanungan, pwede mm, mong pwede mong hingan ng guide kasi mm, meron at meron 'yan. Kahit saang bansa na kung kahit saang bansa naroon ka ngayon, meron at meron 'yan. 'Yun mm, yung puntahan mo, mm. hindi yung ano, hindi yung tropa-tropa na kung saan ka dadalhin. Kasi kung meron ka talagang, bini-vision sa buhay mo, meron kang tinitingnan na future, Yes, meron kang maraming gano'n Kas pinaplano, ngayon 'no? Lalo na sa mga ano minsan sa GC. Mga marami kasing naghahabol pa kung nami-miss. sinong sasama sa GC na hindi hindi sa atin, sinong sasama sa atin na ano, sa GC. Wala namang gagawin, magkukulitan lang naman, wala namang Kasi 'pag kagagawan. ganyan lang, 'wag na 'yan, parang wasting time, eh, 'di ba? Kaya nga, pero ang daming Product nakikisali, so bihira 'tong mga Oo, 'to. Parang sayang ang buhay productive sabi ko. 'yan. Ha? Alam mo, kung productive yang group na 'yan, okey. Ako kasi Oo, hindi naman ako pala ano, hindi ako masyado nakikipag-interact. Pagka meron akong nakitang medyo hint na konti oh. na, "Ay, puwede akong mag-interact dito." Which Pero is 'pag alam wala, na natin just ngayon, 'di ba? Yun hindi. yung advantage natin eh, 'di ba? Kumbaga Mm. na-attract tayo sa ano, sa magandang ano, Mm. pathway, 'di ba? Mm. Which is dati, Yung mga bata, 'wag nating pakialaman 'yan, may sarili pang buhay 'yan. Kasi oh, gano'n hayaan din muna ako nung natin bata sila ako. mag-enjoy. Oo, nung bata kasi ako, ano ba, ano bang bakit ba, ano bang ano niyo, eh, nag-e-enjoy nga ako sa buhay ko, 'di ba? So, wala pa ako sa time. Oo. Pero yung mga medyo may edad na, utang na loob, 'di Oo. ba? Hanggang ngayon na, Hey, cheer up, 'di ba? hanggang ngayon Mag-matured hanggang kayo. emote pa din. Oo, nag-e-emote ka pa rin diyan, 50 ka na, 'di ba? Wala ka pa ring ginagawa na kung ano, andun ka pa rin na, "Hay naku, ayokong magsalita." Pero meron, eh. Mm. Marami akong kakilala na they are just, ano mo yun, we are facing the future na. Parang
ito na yung hinaharap natin. We are planning about our future, pero sila, andun pa rin sila sa buhay na kinalakhan nila. Ayaw nilang iwanan. Alam mo yung naiwanan mo na, pero binalikan mo. Mm. Pero alam mo na hindi tama. Yung mga ganon, marami akong ano. So, pag once na yun ay na-encounter ko, hindi ko na siya binabalikan. Hinahayaan ko na, sige, ito yung gusto mo, pinayuan kita. 3 beses is enough na para sa akin. Kasi ininvest ko na sa'yo yung lahat ng payo na alam ko. Ngayon, hindi ka pa rin nakinig sa akin, so dyan ka na. Kasi siguro, bilong ka dyan. Oo. May mga ganon kasi. Kumbaga, hindi na Maraming yun sa usaping hindi ka sumama sa akin, hindi ka sinamahan. Ang ano doon, hindi ka sumama, hindi kita hindi di ka ba meron sumama. ganun? Ba't mo Oo, ko iniwan sa ganito, ganyan? Sabi ko, hindi kita iniwan, ikaw ang hindi sumama. exactly. Kasi 'di ba pinipilit mo siyang iganon. Oo. Eh, siya, Pero ayaw niyang bumitaw siya sumama. eh. Eh, di hiwalay. Oh, so Kanya-kanya kayong ano, kanya-kanyang sabi ko, pagka ganun yung tao, hayaan mo na. Hmm. Kasi hindi sila na-align kung ano yung vision mo. Oo. So Mahirap para din sa kasi akin, pagpilitin kasi. Kasi, mm, sisisihin ka pa tuloy. Eh, which is, mm, siya din naman gagawa ng sarili niyang ano, di ba, tadhana. Di ba? mm. So, kung hindi talaga mag-work, eh di, mas maigi ng, Let them be now. oo. Sa kung sino yung naniniwala sa'yo, sino yung ano, yan sila. Pagka sa Yun yung atin dito, yakapin mo. mag-share lang tayo. Wala na sa atin kung ano, kung makikinig sila o hindi. O, di Oo. ba? Sa atin No mag-share hurt lang tayo. feelings. Oo. No hurt feelings. Hayaan mo sila. Yun yung gusto nilang buhay. Hmm. Pero kung meron kasing panahon na mahalaga sa'yo itong tao na to eh, gusto mo meron siyang bitbitin pataas. Oo. Pero umumulagpos siyang paano eh. So, Ganyan, wala ganyan. kang magagawa Sa doon. mga gusto ko kasama, dito ka, parang kulang na lang, hihilain ko siya. Kaya lang, kahit anong Wala kang magagawa kung gusto niya, ayaw doon nila. talaga siya. Eh di ba? Kaysa naman Ka- masaktan lagi yung pakiramdam ko na wala siya sa tabi ko, eh di, mag-move on na lang ako, di ba? Hmm. Kaya meron talagang right person. Yun Hmm. yung tama. Merong tama na dadaanan mo na kapag nakita mo yung medyo ano na, wag ka, dito ka lang. Diretso ka lang. Kumbaga, doon na tayo mag-focus kung sino yung kasama natin. Yung hindi Mm. sasama, eh di, wala na Diyan tayong ka lang. Mm. wala na tayong Kaibigan mo magagawa pa rin doon. naman sila. Hmm. Pero yung journey na tinahatahak mo, Hmm. ayaw nila doon, wag mo na silang pilitin. Hmm. Kasi mahirap po mamilit ng tao. Kung Hmm. sino lang yung sasama sa barko mo, yun sila yung maliligtas. Hindi, Tama, joke. tama. Oh, Hindi, yun. kung sino lang yung sasama sa barko mo, edi yun yung kasama dun sa journey mo, di ba? Yun lang. So, Hmm. wag tayong matakot na magnegosyo kasi yun lang talaga yung pinaka-investment natin, mga OFW. Lalo tayo kasi wala naman tayong uuwian sa Pilipinas. As Hmm. in, di ba? Wala. Kasi umalis tayo because gusto natin ng Wala ganitong nga buhay, tayo ng doon. ganyan. So wala tayong future sa Pilipinas, sa bansa natin, sa iniwan nating pamilya o iniwan nating buhay sa Pilipinas. Wala talaga tayo kaya tayo nandito. Huwag tayong ambisyosa na feeling prinsesa ka. Alam mo yun? Na hindi ka nakaranas ng Ngayon ganito. kasi Hindi. alam Umalis natin ka yung ng bansa. kaya natin talaga. Yun Oo. yung pinakamaganda talaga eh. Hindi na to Mm, siya usapin na ilan yung ipon natin. Dito, hindi siya mm, ganun eh. Kumbaga alam na natin yung mas better way na meron pala na mm. gawin natin. Di ba? True. Yun yung gawin mo kasi ano, kung wala ka namang ano sa business, edi i-align mo yung sarili mo. Ngayon, kung wala talaga, edi diyan ka na. Oh, Walang pakialam makikipag-partner sa'yo. ka sa mga ano, sa dapat ka-partner. Huwag naman yung sala-sala. Pero hindi yan. Hindi naman masama makipag-partner eh. Nasa tamang Mm. ano. Kumbaga Pero yung marami ang talaga, term Kas. kasi dyan is minsan, ikaw din ang hindi ka partner-partner. Totoo. Di ba? It's, Kayo swak. Hindi hindi kayo swak pwedeng, isa't isa. hindi Hindi naman pwedeng, porket hindi kayo pwede ay oh, masama na kayong pareho. Hindi. kumbaga Hindi hindi lang lang kayo kayo, nag-swak, hindi kayo oo. parehas Merong kumbaga ganun. hindi pa Hindi kayo maganda parehas. yung tandem nyo. Kasi sabi ng father ko nun, anak, sabi niya, I've been into that situation na nagkaroon din ako ng partner, sabi niya, pero hindi nag-work. Baka kayo ng partner mo, sabi niya, ng kaibigan mo, ay hindi tama yung tandem nyo. Oo. Baka lang, sabi niya sa akin. So, tingnan mo kung tama yung sinasabi ko, which is tama yung father ko pagdating doon. Meron talagang, kasi akala ko noon hindi totoo yun. Meron talagang tamang partnership. Oo, kasi ano eh, kaya nga 'di ba maraming nagpapil na partnership kasi nga ano eh, although partner siguro swak kayo pero at that moment hindi pa ka
yung mindset nyo, hindi pa ganun ka nagsaswak, iba-iba pa yung mga ano. Hindi siya align, no? O, hindi, oo, iba-iba pa yung maaring gusto niya rin yun, kaya lang sa ngayon, hindi yun yung sa needs niya, di ba? Oo. O, di ba may Wala pa ganun? siya doon. Oo, hindi Doon pa sa yun, part kumbaga, na, oo, gusto ko rin namang i-reinvest to, kaya lang wala akong makain, alam mo, i-reinvest ko muna yan bago ako kakain. Alam mo pero yun, kung hindi ganun. meron naman kayo, na parang nagkakaiba lang kayo, pero pareho naman talaga kayo, pwede Yung naman yun, daanin sa sistema. Lahat ng bottom sistema line ng pa din kasi negosyo. is, Mm, ano lang, wag madala, try and try. Kasi gano'n naman mm. eh. Saan ba tayo papunta? Sa success naman talaga. Kung Oo, kumbaga totoo. magpo-fail lang tayo kung susuko tayo. Kumbaga kung sa Mm, mga failure diyan ka sumuko eh talagang failure na 'yon. Pero kung nag-fail ka pero lumaban ka pa ulit, doon mo makukuha yung success na hinahanap mm. mo, 'di ba? Ako ano Kas, ah, gusto kong i-encourage yung ano, yung iba na dumaan sa failure 'no, na huwag silang mawalan ng pag-asa. Kasi wala namang nagtatagumpay talaga na katulad ng sinasabi natin na hindi dumaan sa failure. Mm, Lahat ng matatagumpay na negosyante at billionaire dumaan yan sa failure. Try and error. Kung minsan, number one kasi is nararanasan ng mga negosyante or nag-iinvest is depression. Maraming paraan dyan para maibsan mo yan and makapag-umpisa ka ulit. Ang ano ko lang na pumili ng tamang community at tamang tao talaga na sasamahan nila. And ano, lagi lang manalig sa Diyos. Kasi siya naman yung magbibigay sa atin ng wisdom eh. Ayun lang ang maipapayo ko sa kanila, Kas, na encourage talaga na ah, don't stop. Kahit sa anong bagay, huwag ka talagang huminto. Mag-try ng mag-try hanggang mahanap mo yung fix para talaga sa'yo. Yun lang ang gusto kong ano, i-ano sa kanila kasi kahit ako sa mga pinagdaanan ko, hindi ako nawala ng pag-asa. I encourage myself to do it more and more and more. Sabi nga ni Kas Yang, more failure, more success. exactly, Kas. Totoo yun. Ang sarap nun sa pakiramdam. Mm. Kanta nga, di ba? Kanta nga. Makanta nga talaga tayo na yung sabihin mong more success ay more failure, parang mas masarap sa pakiramdam. Kasi mas marami kang isi-share doon sa mga gustong magnegosyo, yung mga gustong mag-start. Mas marami kang may papayo na Kasi valuable ano, kasi naranasan mo. ang ano ko rin Kas 'no, idagdag ko rin kasi marami kasing ano, nagfi-fail pero ayaw na nilang sumubok kasi ano, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Baka yung, ginagawa niyo is hindi talaga yun galing sa puso niyo. Kumbaga, gumaya lang kayo sa trend. Ang sundin niyo talaga yung sa puso niyo, kung ano yung gusto niyo talaga, yung Mm. habits na masaya kayo, hindi lang yung dahil sinabi ng kaibigan niyo, "Gawin mo 'to dahil dito ka papatok." Yun talaga ang 'wag na 'wag nilang gagawin. Dapat talaga ano, tanungin nila yung sarili nila, "Masaya ba talaga ako sa ginagawa kong 'to? Ito ba talaga yung gusto ko?" So, yun ang ano ko sa kanila Kas, na encourage talaga na alamin talaga yung gusto nila. Yun. Yun lang ang aking ano Kas, Yun na yun. Sige. Thank you, share. Cas. So parang ang sarap, no? Ang sarap nung sa usapin na yun mga Kas, no? Thank you sa pag-share, no? Parang masarap na Thank you, Cas. yung usapan. So Thank you po. parang ang pinaka ano lang talaga nun, pinaka bottom line na nakuha ko sa ano natin na kung saan ba talaga dapat mag-invest is yun nga, Mm. tama nga naman sa pwede tayo talaga magsimula sa pagnenegosyo which is ano kayang-kaya natin gawin actually kasi ano hindi nandito tayo sa lugar na hindi tayo pinagbabawalan na magnegosyo, 'di ba? Hindi siya kagaya dati Exactly. na oo, kung ano ka, kumbaga nandito tayo sa panahon nga na ano mo yun, malaya tayo sa lalo na sa pagdating ng internet era, parang ang dali na lang magnegosyo. Lahat na nga ata ngayon nagnenegosyo na, lahat na lang nagla-live selling na, lahat na lang Mm. nag-dropshipping, nag-affiliate, which is maganda. Sa amin naman dati, ginagawa ko naman nun, Walang information, ano? oo, nag-ano na, nagtitinda-tinda, which is yun na pala yun, di ba? Hindi natin alam na Mm. dugong negosyante na pala yun. Mm. Kumbaga Oo. hinahanap-hanap na pala natin. So, yun, thank you, no? Napakasarap na dapat pala. Pero, at the end of the day, dadating naman tayo dyan. Pero sa ngayon naman kasi, wag muna natin isipin yung mga
baga step by step muna tayo, 'di ba? Dito sa step natin, kung ano yung kaya natin, 'di ba? Start kung 'di ba nga sabi mo nga ka, start tayo kung saan tayo. So, yun. Mm. Um so yun Kas, thank you no. Thank you sa naging usapan natin ngayon at muli invite natin yung mga ano natin Kas, mga ka-global natin na support nila tayo sa ating Pinoy Global Podcast at syempre, pwede din nila tong mapanood sa ating FB page. Muli, ako nga pala si Grace Marks na isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia na mag-iiwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Be the best! So, thank you so much, Cass, and thank you so much mga ka-global sa pagsama sa aming episode na to. At Alright. napaka-special ng episode na to para sa amin kasi yun nga, we're trying to educate other people. Kung may mga karanasan na tayo, it's okay. Pero other people na wala pang puso sa pagninegosyo at stuck sila sa pag-iisip. So, ako nga pala si Yang Santiago, isang OFW dito sa Paris, France, at isa ding negosyante. Salamat ka sa gabing ito. So, napakaganda yung napag-usapan natin, no? Marami tayong naibahagi, yung mga failure natin, yung may konting success na din na natatamasa, no, kayo. Kasi ako, wala pa ako sa punto na ganun. So, usapan natin ngayon is nakaano din ako ng lesson. Hindi lang natuto din ako mula sa inyo. So, yun yung pinagpapasalamat ko ngayong gabi. At saka sa mga nanonood ngayon, kung may natutunan ako, for sure marami din kayong matututunan sa usaping ito, no, about investment na talagang number one na nangunguna ngayon sa mundo na ginagalawan natin. And sa usaping investment and kung saan mo dapat ilalagay yung pera mo and sa business. So, ako na nakikinig, nakasama rin nila, is marami din akong natutunan na mas pipiliin mo talagang magnegosyo. So, yun, ako sa pinagdaanan ko, hindi ako huminto. Talagang maraming pagsubok na dumaan, maraming pagkakasala, kamalian, hindi ako huminto at laging nananalangin na darating din yung para sa akin. Ako nga pala si Venetia Hong, taking in check na naniniwala na ano man yung pagdaanan mo, wag ka lang talagang susuko. And wag mong kalilimutang magdasal. Lagi niyo pong subaybayan ang aming Pinoy Global Podcast kasi hindi lang po ito yung una dahil may nauna pa. Marami po kayong matututunan dito sa usaping ito, lalo na po yung mga kasama ko is the more experienced na, no? And meron silang binubuong community na hindi lang para sa amin, kundi para sa ating mga Pilipino na katulad kong OFW na nawawala na ng pag-asa. Yun lang po and maraming salamat. Alright, thank you Kas. Successful na naman tayo. At muli, salamat. Paalam sa ating mga ka-global. Bye-bye. God bless. Bye, Kas, God good night. bless.